AN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1221 hanggang 1230. Ika-123 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1221. Moonjade Heavenly Spiral Shell. Dapat ba tayong pumunta at tingnan? Umiling si Juan Solan sa tanong na udyok ng pag-usisa ng maliit na baka at sinabing, hindi na kailangan, basagin muna natin ang pormasayon ng Shredding Wind Mountain na ito at tingnan kung ano ang nakatatak sa loob. Ang pangunahing dahilan niya sa pagpunta sa Soul Islands ay upang masil ang item sa tiyan ng Shredding Wind Mountain. Hindi pa banggitin, ang isang Ancestor God Realm Master na umaatake sa Soul Tribe ay isang perpektong distraction para ilihis ang atensyon ng Soul Tribe habang sinira ni Juan Solan ang prohibitive formation ng bundok. Kaya, nang walang anumang pagkaantala, mabilis na inilatag ni Juan Solan ang ilang mga pader ng pormasayon upang itago ang kanyang sarili at ang maliit na baka na hindi mapansin ng iba, at pagkatapos ay mabilis na sinimulan ang pag-crack sa mahahabang pormasayon ng Shredding Wind Mountain. Ang pormasayon sa palibot ng Shredding Wind Mountain ay tinawag na Chaos Traverse Nine Heavens Lightning Divine Formation, na madaling mapigilan ang lilang puwersa ng kidlat ng maliit na baka. Sa kasalukuyan, ang lakas ng munting baka ay maihahambing sa lakas ni Juan Solan. Sa loob ng maikling kalahating oras, sinira ng maliit na baka ang pagbuo ng bundok sa tulong ni Juan Solan. Isang stone chamber ang lumitaw sa harap nila. Ang pintong bato nito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Ikinawi ni Juan Solan ang kanyang kamay habang humahakbang patungo sa batong pinto. Pumukas ang pinto na nagpapadala ng alikabok na lumilipad kahit saan sa hangin. Pumasok si Juan Solan. Ang maliit na baka na sumusunod sa kanyang likuran. Ang silid ng bato ay halos 10 metro kwadrado na may plataporma. May nakalagay na box. Maliban sa kahong ito, wala nang iba sa silid na ito. Tumayo si Juan Solan sa harap ng entablado at kinuha ang kahon. Pakiramdam niya ay mabigat at kakaiba ang lamig ng kahon. May mga restrictions na inilagay sa kahon, ngunit pinaikot ni Juan Solan ang kanyang God Force at madaling binuksan ito. Gayunpaman, namangha si Juan Solan nang makita niya ang laman ng kahon. Ito ay isang bagay na kasing laki ng palad na may kinang ng isang pinong jade. Ito ay hugis tulad ng isang spiral shell. May maliit na pulang simbolo ng kalahating buwan sa ibabaw nito. Kinuha ni Juan Solan ang spiral shell mula sa kahon habang nakakunot ang noo niya. Ang bagay na nakatatak sa tiyan ng Shredding Wind Mountain ay isang ordinaryong jade-like spiral shell na divine artifact ng hindi kilalang grado. Ito ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Napasigaw ang munting baka sa gulat na nakatingin sa bagay na nasa kamay ni Juan Solan. Moonjade Heavenly Spiral Shell. Si Juan Solan ay tumingin sa maliit na baka na may pagtatanong. Ang maliit na baka ay mukhang napaka-solemn na habang ito ay tumango at sinabing, oo, ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell na ito ay isang Grand Mist Spiritual Artifact. Grand Mist Spiritual Artifact. Nagtatakang bulalas ni Juan Solan. Ang ordinaryong bagay na ito na parang shell ay sa katunayan ay isang Grand Mist Spiritual Artifact. Sa itaas ng kaguluhan espiritual na artifacts ay Grand Mist espiritual na artifacts. Ayon sa sinabi ng kanyang Master Golden Brow, ang Vientiane World Fortune Gate Branch ay mayroon lamang 2 Grand Mist Spiritual Artifact. Oo, itong Moonjade Heavenly Spiral Shell ay isang mid-Grand Mist na espiritual na artifact na maaaring gamitin upang ipagtanggol at atake ng sabay. Ipinaliwanag pa ng maliit na baka, ang nagpapahalaga dito ay ito. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ay isang Grand Mist na espiritual na artifact ng kaluluwa. Habang pinoprotektahan nito ang iyong kaluluwa, inaatake nito ang kaluluwa ng ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Juan Solan sa gulat, isang Soul Grand Mist Spiritual Artifact. Mayroong milyon-milyon at milyon-milyong mga banal na artifact sa malawak na Divine World, kung saan ang mga pagkakataon na makahanap ng isang Soul Grand Mist Artifact ay malapit sa imposible.
Halimbawa, sa bawat daang libong divine artifact ay maaaring mayroong zero soul-related divine artifacts, at mas kaunting pagkakataon na ito ay isang Grand Mist spiritual artifact. Grand Mist spiritual artifact, nagtatakang bulalas ni Juan Solan. Ang ordinaryong bagay na ito na parang shell ay sa katunayan ay isang Grand Mist spiritual artifact. Sa itaas ng kaguluhan espiritual na artifacts ay Grand Mist espiritual na artifacts. Ayon sa sinabi ng kanyang Master Golden Brow, ang Vientiane World Fortune Gate Branch ay mayroon lamang dalawang Grand Mist spiritual artifact. Oo, itong Moonjade Heavenly Spiral Shell ay isang mid-Grand Mist na espiritual na artifact na maaaring gamitin upang ipagtanggol at atake ng sabay. Ipinaliwanag pa ng maliit na baka, ang nagpapahalaga dito ay ito. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ay isang Grand Mist na espiritual na artifact ng kaluluwa. Habang pinoprotektahan nito ang iyong kaluluwa, inaatake nito ang kaluluwa ng ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Juan Solan sa gulat, isang Soul Grand Mist spiritual artifact. Mayroong milyon-milyon at milyon-milyong mga banal na artifact sa malawak na Divine World, kung saan ang mga pagkakataon na makahanap ng isang Soul Grand Mist artifact ay malapit sa imposible. Halimbawa, sa bawat daang libong divine artifact ay maaaring mayroong zero soul-related divine artifacts, at mas kaunting pagkakataon na ito ay isang Grand Mist spiritual artifact. Solan, hanggat mayroon ka nitong Moonjade Heavenly Spiral Shell, mas magiging madali para sa iyo na i-condense ang iyong avatar kapag pumapasok sa Ancestor God Realm. Ang maliit na baka ay halatang nasa sabik habang nagpatuloy ito, pagkatapos mong pinuhin itong Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ito ay magsasama sa iyong kaluluwa at patuloy na pulalakasin ito sa pamamagitan ng pagsipsip sa asensya ng buwan. Nang marinig ito, tuwang-tuwang pinagmasdan ni Juan Solan ang halos ordinaryong mukhang palm-sized na spiral shell. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell na ito ay talagang kayang sumipsip ng Moon Essence ng mag-isa para palakasin ang kanyang kaluluwa. Ano ang pinakamahirap na bagay nang makapasok sa Ancestor God Realm? Ito ay walang iba kundi ang pagpapalakas ng kaluluwa ng isang tao. Ang isang malakas na kaluluwa lamang na may kakayahang makamit ang pagiging perpekto ang maaaring bumuo ng isang avatar at pambihirang tagumpay sa Ancestor God Realm. At muli, ang pagka-Diyos ng bawat isa ay iba sa iba't ibang ranggo at elemento, at gayon din ang lakas ng kaluluwa ng magsasaka. Ngunit si Juan Solan ay may tatlong kataas-taasang Diyos na lubos na nagpapataas ng kahirapan sa pagpapalakas ng kanyang kaluluwa sa pagiging perpekto. Gayunpaman, magiging mas madali ang mga bagay sa tulong nitong Moonjade Heavenly Spiral Shell. Tinutukoy ng Diyos ng magsasaka ang lakas ng kanilang kaluluwa. Nakakaapekto rin ito sa talento ng avatar na nabuo. Halimbawa, ang likas na talento ng tatlong kataas-taasang Diyos ng mga avatar ni Juan Solan ay nakasalalay sa isang alagad na may pinakamataas na Diyos. At syempre mayroong isang kinakailangan. Kailangang palakasin ni Juan Solan ang kanyang kaluluwa sa pagiging perpekto. Mula nang malaman ng tungkol sa mahiwagang epekto ng Moonjade Heavenly Spiral Shell, hindi na makapaghintay si Juan Solan na pinuhin ito. Ang weird, paano nakuha ng Soul Tribe ang Moonjade Heavenly Spiral Shell? Pulong ng maliit na baka sa sarili. At paano ito nabuklod sa tiyan nitong Shredding Wind Mountain? Alam ba ng Soul Tribe ang pinagmulan nito? Ang pinagmulan ng Moonjade Heavenly Spiral Shell na ito. Tiningnan ni Juan Solan ang maliit na baka. May malaking background ba ang Moonjade Heavenly Spiral Shell na ito? Tumango ang maliit na baka, ang Moonjade Heavenly Spiral Shell na ito ay pag-aari ng Ancient Heavenly Emperor. Si Juan Solan ay nabigla, ang sinaunang emperador ng langit. Tinabi ng maliit na baka, hindi karaniwan na hindi mo alam ang tungkol sa Ancient Heavenly Emperor. Sa ganitong paraan, ang daang milyong mga ibabaw ng mundo sa Divine World ay pinamamahalaan ng Heavenly Court. Ang pinakamataas na posisyon sa hierarchy ay ang Heavenly Emperor at ang Ancient Heavenly Emperor ay ang kasalukuyang Heavenly Empress Master. Matagal na gamulo ang isip ni Juan Solan. Ang makalangit na hukuman. Ang sinahunang Heavenly Emperor. Ang daang milyong mundong ibabaw sa Divine World ay nasa ilalim ng pamamahala ng Heavenly Court.
Sa kanyang nakaraang buhay sa Earth, may mga alamat tungkol sa Heavenly Court, ngunit hindi inaasahan ni Juan Solan na ang mundong ginagalawan niya ngayon ay talagang magkakaroon ng Heavenly Court. Wait, pwede ba? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Juan Solan at nasabi niya, ibig sabihin, ang Heavenly Court battle ay hawak ng Heavenly Court. Nauna nang nabanggit ang Golden Brow, Blood Knife, at iba pa tungkol sa Battle of the Heavenly Court, ngunit hindi nagbigay ng anumang detalye kay Juan Solan. Hindi rin siya kailanman nagtanong tungkol dito, at sa makatuwid ay ignorante sa pagkakaroon ng Heavenly Court. Ngayong nagsalita ang maliit na baka tungkol sa Korte ng Langit, ikinonekta ni Juan Solan ang mga link. Oo. Ang Battle of the Heavenly Court ay inorganisa ng Heavenly Court pagkatapos ng bawat 100,000 taon. Ito ang pinakamalaking kaganapan ng ating Divine World. Nagpatuloy ang maliit na baka, ang mga henyong disipulo na matagumpay na nakapasok sa nangungunang 10 ranggo sa labanan ng Heavenly Court ay ganap na aalagaan ng Heavenly Court at makakatanggap pa ng patnubay mula sa Heavenly Emperor. Naintriga, nagpatuloy si Juan Solan sa pagtatanong ng ilang maliliit na katanungan tungkol sa Korte sa Langit. Ilang sandali pa, pareho silang umalis sa Shredding Wind Mountain. Nararamdaman pa rin nila ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya mula sa patuloy na labanan sa punong tanggapan ng Soul Tribe. Pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, nagpa siya si Huang Xiaolong na huwag sumali sa kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang na-extract ang bagay na nakatatak sa tiyan ng Shredding Wind Mountain. Ang isang mas kaunting problema ay mas mabuti. At kahit na mayroon siyang Exili, Exizuan, at iba pang nefarious devil puppet, hindi sila sapat na firepower laban sa isang Ancestor God Realm Master. Sa pamamagitan nito, maayos na umalis ang grupo ni Juan Solan sa Soul Islands. Higit sa lahat, gusto ni Juan Solan na makahanap ng isang liblib na lugar para mapinaw niya ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Pagkaraan ng isang araw, lumitaw ang grupo ni Juan Solan sa itaas ng isang walang nakatirang isla. Pinalak niyang pinuhin ang Moonjade Heavenly Spiral Shell doon. Sa isang kisap mata, si Juan Solan at ang maliit na baka ay nawala sa ilalim ng lupa. Nang matapos ang paghahanda, inilabas ni Juan Solan ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Dahil ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ay isang Grand Mist spiritual artifact, medyo mahirap itong pinuhin sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa makatuwid, bilang pag-iingat, pinatulungan siya ni Juan Solan kina Exili, Exizuan, at Exiying. Pinantayan ng maliit na baka si Huang Xiaolong mula sa kanyang tagiliran. Naka-cross-led si Juan Solan sa lupa, umikot ang kanyang tatlong Supreme Godheads habang pinapaikot niya ang kanyang God Force para balutin ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1222. Pinili ng sapilitin. Ang Instant God Force ni Juan Solan na nakabalot sa Moonjade Heavenly Spiral Shell, nagbugay ito ng mga alon ng maningning na kulay amber na mga ilaw, lalo na ang pulang simbolo ng buwan sa gitna. At nang tangkain ng God Force ni Juan Solan na pumasok sa espasyo ng Moonjade Heavenly Spiral Shell, sinalubong ito ng malakas na pagtutol. Eksakto sa sandaling ito, idiniin ni na Exili, Exizuan, at Exiying ang kanilang mga palad sa likod ni Juan Solan, na ipinadala ang kanilang puwersa ng Diyos sa kanyang katawan. Kaagad, ang tatlong kataas-taasang Diyos-Diyosan ni Juan Solan ay nagningning ng ningning habang dumarami ang kanyang puwersa ng Diyos. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 araw. Sa tulong ni na Exili, Exizuan, at Exiying, paulit-ulit na bumangga ang puwersa ng Diyos ni Juan Solan sa puwersa ng paglaban hanggang sa isang punto ay unti-unti itong humina. Isa pang kalahating buwan ang lumipas, ganap na nabasag ni Juan Solan ang puwersa ng panlaban ng Moonjade Heavenly Spiral Shell. Gamit ang mga muffled na kaluskos, ang God Force ni Juan Solan ay sumugod sa espasyo ng Moonjade Heavenly Spiral Shell. Pumangon ang kulay ng kagalakan sa mukha ni Juan Solan. Maingat niyang ipinitik ang isang patak ng kanyang blood essence sa Moonjade Heavenly Spiral Shell. Sa sandaling iyon, dumami ang ningning ng Moonjade Heavenly Spiral Shell.
Si Juan Solan ay gumugol ng humigit kumulang 2 buwan ng pagpipino upang makuha ang Moonjade Heavenly Spiral Shell upang ganap na maisama ang kanyang dugo at kaluluwa bilang isa. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ay naging isang bahid ng liwanag at pumasok sa katawan ni Juan Solan sa pagitan ng kanyang mga kilay, lumulutang sa kanyang kamalayan. Ang mga alon ng kulay pilak na liwanag mula sa Moonjade Heavenly Spiral Shell ay bumagsak sa kanyang 3 kataas-taasang Diyos tulad ng malambot na pag-ulan. Habang sinisipsip ng kanyang 3 Supreme Godheads ang ulan ng liwanag, talagang naglabas sila ng masasayang enerhiya at nararamdaman niya ang pagtaas ng lakas ng kanilang mga Diyos sa isang kisap mata. Ito ay bago pa makapag-isip si Juan Solan, sumabog ang matinding sakit sa ulo habang ang ilang hindi magkatugma at sirang mga alaala ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang mga sirang alaala na ito ay katulad ng isang matalim na talim na naghuhukay sa utak ni Juan Solan at ang kanyang mukha ay kumaibot sa matinding sakit. Sa wakas ay nakarelax na ang maliit na baka matapos makitang matagumpay na napino ni Juan Solan ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ngunit ngayong napangiwi siya sa sakit, natakot ang munting baka at mabilis na nagpabuga ng ulap ng lilang kidlat upang matiyak ang kaligtasan ni Juan Solan. Mapalad na ang mga sirang alaala na pumasok sa isip ni Juan Solan ay kakaunti sa bilang. Makalipas ang 12 minuto, humupa ang sakit sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, ang ulan ng liwanag mula sa Moonjade Heavenly Spiral Shell ay naging mas malakas, na sama-sama sa kanyang 3 Supreme Godheads. Medyo natulala si Juan Solan. Nang makitang wala ng sakit si Juan Solan, huminga ang maliit na baka sa kaginhawahan at nakuha ang kulay ube nitong kidlat. Gayunpaman, maingat nitong pinagmamasdan ang sitwasyon ni Juan Solan. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang 1 buwan. Sa panahong ito, napansin ng maliit na baka na may mga patong-patong ng liwanag ng buwan na nagniningning mula sa balat ni Juan Solan. At naramdaman nitong lumakas din siya. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Juan Solan na tataas ang lakas na ito. Ngunit ang dami ng naipon na enerhiya sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell Space ay kamangha-mangha. Ang ulan ng liwanag sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos ay walang iba kundi ang enerhiya sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell Space. Ang enerhiya sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell na naipon sa nakalipas na 10,000 taon ay katulad ng isang malawak na karagatan. Matapos itong pinuhin ni Juan Solan, sa wakas ay nakahanap ng saksakan ng enerhiya na parang isang malaking baha. Hakbang-hakbang, tumaas ang lakas ni Juan Solan sa napakabilis na bilis. Ang kanyang cultivation na malapit na sa peak early Third Order Ancient God Realm ay hindi nagtagal ay umabot sa peak early Third Order Ancient God Realm, at nagsimulang tumakbo patungo sa kalagitnaan ng Third Order Ancient God Realm. Makalipas ang mahigit 1 buwan, isang mahinang malulutong na ingay ang tumunog sa loob ng katawan ni Juan Solan. Nakapasok na siya sa kalagitnaan ng Third Order Ancient God Realm ngunit ang walang katapusang enerhiya ay dumadaloy pa rin palabas mula sa Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ang kanyang cultivation ay tumaas pa, papalapit sa peak sa kalagitnaan ng Third Order Ancient God Realm. Tahimik ang silid sa ilalim ng lupa. Sina Exi Lee, Exi Zuan, at Exi Ying ay naka-crossleg sa isang sulok, naglilinang. Matapos matukoy ng maliit na baka na si Juan Solan ay hindi nasa panganib, pumili ito ng komportableng sulok at kinain ng isang Diyos. Matapos makitungo ni Juan Solan sa Uyang Family at Demon Buddha Clan, ang bilang ng mga Godheads na nakolekta ay sapat na upang tumagal ang maliit na baka ng medyo matagal. Gaya ng inaasahan ng munting baka, halos 1 taon na ang lumipas at si Juan Solan ay natutulog pa rin. Nagsimulang mabalisa ang maliit na baka ng dumaan ang mga araw. Kalahating taon ang natitira para sa Four Mainlands New Disciples Battle. Hindi banggitin, kailangan ni Juan Solan na bumalik sa Fortune Gate 3 buwan bago magsimula ang labanan. Kung si Juan Solan ay mananatiling walang malay sa susunod na 3 buwan, ang maliit na baka ay kailangang pilitin siyang gisingin. Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainlands ay napakahalaga kay Juan Solan. Bilang unang lugar na disipulo ng All Islands Great War ng Fortune Mainland, kung mawawala si Juan Solan.
Gaano kalala ang pagtatawanan ng iba pang tatlong mainland sa Fortune Mainland? Paano titingnan ng Fortune Gate Chief si Juan Solan? At sa puntong iyon, marahil kahit ang Golden Brow at Blood Knife ay mahihirapang magpaliwanag sa ngalan niya. Sa kabutihang palad, nagising si Juan Solan makalipas ang ilang araw, sa wakas ay itinasang alalahanin ng munting baka. Anong pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng munting baka habang papalapit kay Juan Solan. Sabay tingin nito sa kanya ng masalimuot na tingin. Natural na napansin ng maliit na baka na si Juan Solan ay nakalusot sa Fourth Order Ancient God Realm. Ikaapat na orden ng sinaunang Diyos na kaharian. Isang pakiramdam ng hindi makapagsalita ang napuno ng maliit na baka. Isang taon na ang nakararaan, si Juan Solan ay katatapos lang pumasok sa Third Order Ancient God Realm, at ngayon, isa na siyang Fourth Order Ancient God Realm. Tumayo si Juan Solan. Hindi niya napigilan ang tawa na namumuo sa loob ng kanyang lalamunan. Maging siya ay nagulat na ang pagpino sa naipong enerhiya ng Moonjade Heavenly Spiral Shell ay nagbigay daan sa kanya na makalusot sa ilang mga order ng cultivation at maabot ang maagang Fourth Order Ancient God Realm. Si Juan Solan ay hindi nang ahas na isipin ang gayong posibilidad noong nakaraan. Kahit na natural na mabilis ang kanyang cultivation speed, malayo ito sa pagtaas ng isang malaking kaharian. Mula sa unang bahagi ng Third Order hanggang sa unang bahagi ng Fourth Order Ancient God Realm sa loob ng maikling isang taon. Ang Fourth Order Ancient God Realm ay ang kisame hanggang sa mid-level na Ancient God Realm Master. Kapag ang isang cultivation ay lumampas sa kisame, ang kanilang lakas ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Terra, balik na tayo. Masayang sabi ni Juan Solan sa maliit na baka. Oras na para bumalik siya sa Fortune Gate. Bagamat may kalahating taon pa bago ang Four Mainlands New Disciples Battle, hindi rin masama ang pagbalik ng mas maaga sa Fortune Gate. Maaari siyang pumasok sa silid-aklatan upang pag-aralan ang ilan sa mga manual ng diskarte sa estilo ng Fortune Gate. Walang tigil sa pagpapahinga sa buong paglalakbay, si Juan Solan at ang maliit na baka ay nakarating sa Barbarian God Sect sa loob ng ilang araw. Ang mga teritoryo ng Barbarian God Sect ay dumaan sa malalaking pagbabago. Lumawak ang Barbarian God City, may mga kawan ng espiritual na hayop sa kagubatan, at mas mayaman ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Makikita ang iba't ibang pamilya at mga alagad ng mga sekta na pumapasok at lumabas. Matapos mapuksa ang Uyang Family at Demon Buddha Clan, ang Barbarian God Sect ay naging sentro ng kapangyarihan para sa mga nakapalibot na isla. Si Juan Solan ay nanatili ng ilang araw sa Barbarian God Sect at pagkatapos ay umalis kasama si Yao Chi. Bago umalis, binigyan ni Juan Solan si Lu Zuo ng ilang gawain at sinabi sa kanya na maaari niya itong kontaken kung may mga problema. Nag-iwan din siya ng dalawang Ninth Order Ancient God Realm Nefarious Devil Puppet para protektahan ang Barbarian God Sect. Si Juan Solan at ang kanyang grupo ay lumabas mula sa transmission array ng Wu Island makalipas ang 10 araw at dumiretso sa Infinite Circles Commerce Hall. Gayunpaman, sa Infinite Circles Commerce Hall, sinabi ni Head Supervisor Ming Yuan kay Juan Solan na may mapait na ekspresyon, "Young Warrior Juan, sa simula, ang kaguluhang espiritual na likido na gusto mo ay dumating na mula sa ibang mga sangay, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, sila lahat ay naibenta sa mga tao mula sa Wangwu Clan." Bumaba ang ekspresyon ni Juan Solan, lahat sila ay binili ng mga tao mula sa Wangwu Clan. Partikular niyang hiniling kay Ming Yuan na panatilihin ang kaguluhang espiritual na likido para sa kanya kahit na ano paman. Mahinang paliwanag ni Ming Yuan, personal na lumapit si Wang Guzi at binili sila. Pumayag ang vice-presidente ng Commerce Hall namin, wala akong ibang pagpipilian. Wang Guzi. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Juan Solan. Walang dodang sinadya ito ni Wang Guzi. Kung hindi, paano maaaring nagkataon lamang ang mga bagay na binibili ang lahat ng parehong kaguluhang espiritual na likido na kailangan niya? Paano ang kaguluhan na 5 kulay na langit na nagpapadalisay na bato? Tinigilan ni Juan Solan ang kanyang sama ng loob at tinanong si Ming Yuan.
Mula sa impormasyong natanggap namin, 3 taon na ang nakararaan, may bumili ng 3 piraso ng kaguluhan na 5 kulay na Heaven Refining Stone mula sa aming punong tanggapan, sabi ni Ming Yuan. Siya ay isang elder ng pamilya Xiao ng Clear Spirit World, na pinangalan ng Xiao Teng. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1223. Alisin si Juan Solan minsan at para sa lahat. I clear ang spirit world. Napatingin si Juan Solan kay Ming Yuan na may pagdududa. Sa mga nakaraang taon, nalaman ni Juan Solan ang tungkol sa mga nakapaligid na kapitbahay ng Vientiane World, ngunit walang tinatawag na Clear Spirit World sa kanyang alaala. Ang Divine World ay walang hangganan at kung ang Clear Spirit World na ito ay malayo, maaaring hindi siya makarating doon sa susunod na 10,000 taon. Nahulaan ni Ming Yuan ang pag-aalala ni Juan Solan sa isang sulyap. Umiti siya at sinabing, "Young Warrior Juan, huwag mag-alala. Bagamat ang Clear Spirit World na ito ay medyo malayo sa ating Vientiane World, maaari kang makarating doon sa pamamagitan ng transmission array ng Void Sky World." Halatang gaman ang loob ni Juan Solan matapos niyang marinig ang mga salita ni Ming Yuan. Alam niya ang Void Sky World. Sa katunayan, ito ay malapit sa Vientiane World. Sa malawak na Divine World, ang mas malaking mundong ibabaw ay mayroong Grand Scale Transmission Array na binuo, gaya ng Void Sky World na binanggit ni Ming Yuan. Maaaring ilipat ng transmission array ng Void Sky World ang mga tao ng diretso sa ibang mga ibabaw ng mundo. Tinansya ni Juan Solan na aabutin siya ng halos 1 taon bago makarating sa Void Sky World mula sa Vientiane World. Ang 1 taon na paglalakbay ay hindi masyadong mahaba. Pero, hindi mura ang transmission fee para sa paglalakbay mula sa Void Sky World patungo sa Clear Spirit World. Sandaling nag-alinlangan si Ming Yuan pagkatapos ay nagpaliwanag, para sa mga cross-world transmission na tulad nito, kailangang magbayad ng hindi bababa sa 200 bilyon ang isang tao. 200 bilyon. Para sa isang tao. Medyo nabigla si Juan Solan, konti lang. Para sa iba pang karaniwang nagsasaka ng Ancient God Realm, ang 200 bilyon ay isang napakalaking halaga. Higit pa rito, kailangan ding dalhin ni Juan Solan ang maliit na baka pati na rin sina Xi Li, Xi Zuan, at Xi Ying. 5 tao. Umabot sa 1 trilyon. 1 trilyon ang makakabili ng tirahan sa Fortune City. Sa kabutihang palad, dahil winasak ni Juan Solan ang Uyang family at Demon Buddha Clan's headquarters kamakailan at ibinulsa ang kanilang mga kabangyaman, siya ay isang mayamang tao. Nag-aatubili pa rin siyang gumastos ng 1 trilyon sa transmission array. Kasunod nito, nagtanong si Juan Solan tungkol sa pamilya Xiao at Elder Xiao Teng. Nalaman niya kay Ming Yuan na ang Xiao family ay isa sa hegemon ng Clear Spirit World. Ang kanilang katayuan sa Clear Spirit World ay halos katumbas ng Fortune Gate sa Vientiane World. At si Xiao Teng ay isang First Order Ancestor God Realm Master. First Order Ancestor God Realm. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Juan Solan. Mukhang naging magulo ito. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kahit na maabot niya ang Clear Spirit World, ang pagkuha ng 3 piraso ng kaguluhan na 5 kulay na Heaven Refining Stone mula kay Xiao Teng ay magiging mahirap. Maya-maya, lumabas sina Juan Solan at Yao Chi mula sa Commerce Hall. Bago umalis, pumunta si Juan Solan upang mangolekta ng 1 trilyong na tamo mula sa kanyang mga bagay na na-auction. Ibinigay niya kay Ming Yuan ang natitirang halaga na humigit kumulang sa 300 bilyon bilang tanda ng pasasalamat upang bantayan ang anumang balita na may kaugnayan sa kaguluhang 5 kulay na Heaven Refining Stone, Chaos Spiritual Liquids, Deep Sea Crystal at Enigmatic Yang Thistle. Bagamat si Ming Yuan ay ang head supervisor ng Infinite Circles Commerce Hall, ang 300 bilyon ay talagang hindi maliit na halaga sa kanya. Ipinangako niya ang kahilingan ni Juan Solan, nakangiti mula sa tainga hanggang tainga. Solan, pagdating ng panahon, gusto mo talagang pumunta sa Clear Spirit World? Tanong ni Yao Chi pagkalabas nila sa Commerce Hall, tila nag-aalala. Ayon sa sinabi ni Ming Yuan kanina, ang Clear Spirit World ay napakagulo at ayaw sa mga tagalabas.
Ang mga disipulo sa ilalim ng Ancestor God Realm ay bihirang bumalik ng buhay. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, ang target ni Juan Solan na si Xiao Teng ay isang Ancestor God Realm Master. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ako. Ngumiti si Juan Solan nang mapanatag si Yao Chi at idinagdag, may kasama pa akong Xiao Nio at kung may kaaway, maaaring umutot si Xiao Nio. Kahit na ang Ancestor God Realm ay garantisadong sisubog sa alabok. Pumadjejek si Yao Chi sa kapinayuhan si Juan Solan, never serious. Pagkatapos, may naisip si Yao Chi at napahadjejek. Iginala ng maliit na baka ang mga mata kay Juan Solan, tumututol, guro, natatakot ako na kung ang kabilang panig ay magpapakawala ng isang umutot ay magiging alabok din tayo. Hindi napigilan ni Yao Chi na tumawa ng mas malakas. Ang dalawang joker na ito. Hindi na sila nanatili sa Wu Island at lumipad pabalik sa Fortune Mainland sa parehong araw. Si Juan Solan ay dapat pumunta sa Clear Spirit World. Ano man ang gastos at problema, dapat niyang makuha ang kaguluhan na 5 kulay na bato sa pagdadalisay ng langit. Wang Guzi. Naalala ni Juan Solan na sinadyang binili ni Wang Guzi ang lahat ng kaguluhang espiritual na likido na kailangan niya. Isang nakamamatay na hangarin kay Wang Guzi ang lumipad sa mga mata ni Juan Solan. Mabuti pang hindi mo ginamit ang kaguluhang espiritual na likidong iyon, kung hindi, lampoin kita sa labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainlands. Ganap na baldado. Basura. Ang Infinite Circles Commerce Hall ay talagang natagpuan ang lahat ng kaguluhang espiritual na likido na kailangan ni Juan Solan. Sa madaling salita, hanggat nanalo sana siya sa unang pwesto sa 4 mainlands New Disciples Battle. Matatanggap sana niya ang pinagmumula ng metal na Chaos Spiritual Liquid bilang karagdagan sa Chaos Spiritual Liquid na bibilhin niya mula sa Infinite Circles Commerce Hall. Sa paraang ito ay magkakaroon siya ng lahat ng kaguluhang espiritual na likido na kailangan para sa pag-aayos ng Peel Blending Tower. Ngunit si Wang Guzi ay isang hakbang sa unahan niya at nakabili ng 6 na uri ng kaguluhang espiritual na likido. May isip ng isang tao ang matinding galit sa puso ni Juan Solan. Lumipas ang ilang araw at nakabalik na ang grupo ni Juan Solan sa Myriad Gods Manor sa Fortune City. Si Juan Solan ay nanatili sa Myriad Gods Manor ng ilang araw. Pagkatapos ay pinananatili niya si Yao Chi doon ng mas matagal, samantalang nag-iisa siyang bumalik sa Fortune Mountain Range. Nang dumating siya sa Ninebound Aris Summit ng Fortune Mountain Range, Ninebound Aris Tower, nagngangalit si Hudan sa galit. Ang malamig niyang tingin ay nakatuon sa 3 taong nasa harapan niya. Yang Laimeng, Hu Chi, at Ouyang Yunfei. Sa nakalipas na 1 taon o higit pa, sina Yang Laimeng, Hu Chi, at Ouyang Yunfei ay walang katapusan na nakasalikop sa kanya. Lalo na sina Yang Laimeng at Hu Chi, ay madalas na ginagamit ang kanilang mga pagkakakilanlan upang sugpuin at gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Halimbawa, sa delegasyon ng mga gawain, pareho nilang ginawa ang alagad na namamahala na bigyan si Huda ng mga gawain na pinakamahirap tapusin. Sa isa pang pagkakataon, ang buwan ng allowance ni Huda ng mga Divine Pellet at Spirit Stone na ibinibigay sa bawat disipulo ay palaging ibinabawas sa pamamagitan ng iba't ibang dahilan. Ang pinaka-nakakainis na bagay ay nasa tuwing gustong magtanim ni Hudan sa loob ng Ninebound Aris Tower, ang disipulong namamahala sa Ninebound Aris Tower ay nangolekta ng bayad na 100 beses na mas mataas kaysa sa iba pang mga disipulo. Para sa mga disipulong nasa ilalim ng Ancient God Realm, tulad ni Hudan, kailangan lang magbayad ng 10 Ancient Exude Spills sa bawat oras. Ngunit si Hudan ay kailangang magbayad ng 1,000. Alam na alam ni Huda na ang lahat ng ito ay mga panlilin lang sa kanya ni Yang Laimeng, Hu Chi, at Ouyang Yunfei. Mula nang i-dismiss niya ang kanilang mga pagtatangka na manligaw sa kanya, ginagamit na nila ang mga masasamang paraan laban sa kanya. Pagbalik ni Kuya Juan, sasabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa ninyong lahat, bawat bagay. Pinandilatan ni Huda ng 3 jerk, galit na sumasayaw sa kanyang mga mata. Senior Kuya Juan. Pumadjejek ng mali siya si Yang Laimeng, Hudan, huwag mong isipin na gamitin si Juan Solan para supulin ako. Sa tingin mo ba talaga takot tayong 3 kay Juan Solan?
Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, haharapin natin si Juan Solan minsan at para sa lahat. Ang tingin ni Uyang Yunfei ay naging makamandag na nanlilisik kay Hoda nang ilabas niya ang pangalan ni Juan Solan. Alam na niya na ang punong tanggapan ng pamilya Uyang ay nawasak ni Juan Solan, at pinatay din niya ang kanyang lolo na si Uyang Bin kasama ang kanyang ama na si Uyang Zuguang. Namuo ang galit sa kanyang puso, wala siyang ibang hinangad kundi tagteren si Juan Solan ng 1,000,000 piraso. Balat Juan Solan buhay. Udan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, siya ni Hu Chi, ang ating Fortune Gate young lord at senior brother na si Wang Wei ay hindi talaga nakalulugod kay Juan Solan, at aalisin nila siya sa madaling panahon. Siya hindi man lang maprotektahan ang kanyang sarili. Kung matalino ka, dapat alam mo kung ano ang gagawin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1224. Naglakas loob ka bang atakehin kami? Ang mga salita ni Hu Chi ay nagpasikip sa magandang mukha ni Hu Dan sa pag-aalala para kay Juan Solan. Hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Isang malamig na walang malasakit na boses ang tumunog sa likod ni Nayang Laimang, Hu Chi, at Uyang Yunfei. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, si Nayang Laimang, Hu Chi, at Uyang Yunfei ay hindi malay na nanginginig. Dahan-dahang tumalikod ang tatlo sa takot at nakita si Juan Solan na humahakbang patungo sa kanila mula sa malayo. Kuya Juan. Sumigaw si Hudan, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Tumugod siya sa tabi ni Juan Solan sa isang iglap. Umiti si Juan Solan at tumango sa kanya. Kuya Juan, sila. Itinuro ni Hudan ng may paghihiganti ang trio ni Nayang Laimang, Hu Chi, at Uyang Yunfei. Don't worry, I'll deliberate my fair judgment for you. Pinapanatag siya ni Juan Solan at saka nilingan ang tatlo sa kanyang harapan na may malamig na mga mata. Bagamat hindi alam ni Juan Solan ang mga detalye, halos nahuhulaan niya ang lahat ng narinig niya. Tila nagmamadaling mamatay si Nayang Laimang, Hu Chi, at Uyang Yunfei. Hindi pa niya natapos ang pagtingin sa kanilang nakakagambalang pag-uugali, ngunit ang mga clown na ito ay tumatalon-talon na ayon sa gusto nila. Naglakad si Juan Solan patungo sa kanilang tatlo. Juan Solan, what are you doing? Tigaw niyang Laimang. Pinalahan niya si Juan Solan, nasa Fortune Gate tayo at bawal ang labanan dito. Huwag kang maglakas loob na atakihin kami. Ako ay isang personal na disipulo ni Elder Sun Pump, how dare you? Malakas na sumigaw si Hu Chi ngunit naputol ang kanyang mga salita nang humawak ang kamay ni Juan Solan sa kanyang lalamunan. Natakot si Nayang Laimang at Uyang Yunfei. Hindi man lang nila nakita kung paano at kailan nahuli ni Juan Solan si Hu Chi. Takot na takot si Hu Chi habang nakatingin kay Juan Solan. Bumagsak ang kanyang puso sa ilalim ng isang kuweba ng yelo nang maramdaman niya ang nakamamatay na hangarin na nagmumula kay Juan Solan. Hindi na nagalinlangan pa si Hu Chi na mangangahas si Juan Solan na patayin siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Sabi ni Juan Solan habang nakatingin sa takot na mukha ni Hu Chi. Ang mga sulok ng kanyang labi ay nakakurba sa isang ngiti. Natulala si Hu Chi saglit. Unti-unting hamupa ang takot sa kanyang puso, mukhang nag-iingat pa rin si Juan Solan sa mga alituntunin ng Fortune Gate. Isa pa, dahil personal silang mga alagad ng Fortune Gate Elders, walang lakas ng loob si Juan Solan na patayin sila. Ano? Juan Solan, natatakot ka ba? Let me go this instant then. Nagmalaki si Hu Chi at idinagdag, ngunit hindi dito magtatapos ang bagay na ito. Pagbalik ko, hihilingin ko sa aking guro na aidmande ka sa harap ng ating batang Panginoon. Biglang kumuyam ang kabilang kamay ni Juan Solan at diretsyong sumuntok sa dibdib ni Hu Chi. Ang puwersa mula sa kamao ni Juan Solan ay dumaan sa dibdib ni Hu Chi at lumabas mula sa kanyang likuran. Isang sigaw ng dugo ang lumabas sa bibig ni Hu Chi habang ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Nakikita ng lahat ang kakilakilabot na madugong butas sa dibdib ni Hu Chi. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging mapatla kina Yang Laimang at Uyang Yunfei.
Tinabi kong hindi kita papatayin, ngunit hindi ibig sabihin na hindi kita tuturuan ng isang maliit na leksyon. Nagyelo ang ekspresyon ni Juan Solan. Namula ang mga mukha ni na Yang Laimang at Uyang Yunfei sa sinabi ni Juan Solan. Ito ay isang maliit na aral. Parehong nakita ni na Yang Laimang at Uyang Yunfei na ang suntok mula kay Juan Solan ay halos napilayan si Huchi. Lumingon si Juan Solan at tumingin kina Yang Laimang at Uyang Yunfei. Ito lamang ay sapat na upang mapahatres si na Yang Laimang at Uyang Yunfei sa takot. Senior Brother Li Chengwen, iligtas mo ako. Biglang tumili si Yang Laimang. Si Li Chengwen, ang alagad na namamahala sa Ninebound Iris Tower ay nagtatago sa malapit. Lumipad siya nang marinig ang sigaw ni Yang Laimang. Sa puntong ito, hindi na niya kayang magtago. Kung hindi niya magagawang magpaliwanag kay Wang Wei o sa master ni Yang Laimang. Bagaman, sa kabilang banda, hindi niya kayang saktan ng isang tulad ni Juan Solan. Nagbibiro lang sina Kuya Juan, Junior Brother Yang Laimang at ang iba pa, huwag mong seryosohin. Tapusin na natin ang usaping ito, ano ang masasabi mo? Napababa lang si Li Chengwen at pilit na hikayatin si Juan Solan. Kung pipiliin ni Kuya Juan na magtanim dito sa Ninebound Iris Tower, tiyak na pipili ako ng magandang lugar para sa kapatid. Tumingin si Juan Solan mula kay Yang Ming hanggang kay Uyang Yunfei at pagkatapos ay kay Li Chengwen habang ang kanyang mga labi ay nakakunot noo. Sino ang kapatid mo? From or don't blame me for being rude. Bigyan mo siya ng magandang lugar kung kailan siya pupunta para magsaka. Anong joke? Ang espiritual na enerhiya ng Fortune Divine Kingdom Thousand Spirit Mountain ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa Nine Boundary Tower. Bakit kailangan niyang pumunta rito para magtanim? Kahit na hindi alam ni Juan Solan ang eksaktong relasyon ni Li Chengwen at Yang Laimang. Dahil tumawag si Yang Laimang para sa tulong ni Li Chengwen, nangangahulugan ito na mas magkakilala sila. Sa makatuwid, natural na pinili ni Juan Solan na huwag pansinin si Li Chengwen. Scram! Hindi inaasahan ni Li Chengwen na paalisin siya ni Juan Solan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na sumigaw. Ang kanyang mukha ay lumubog habang siya ay nagtitiis sa galit na nagsasabing, Juan Solan, ako. Bago pa matapos ni Li Chengwen ang kanyang mga salita, pinalo siya ng isang napakalaking kamay. Bumagsak siya sa lupa at hindi na gumagalaw. Ang Black Baboon ang sumampal kay Li Chengwen. Si Li Chengwen ay isang maagang disipulo ng 7th Order Ancient God Realm, kaya paano niya makakayanan ang pag-atake ng Black Baboon? Hindi man lang nag-abala si Juan Solan na makita ang kalagayan ni Li Chengwen, at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo kina Yang Laimang at Uyang Yunfei. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay madaling talunin si Li Chengwen, ayaw niyang ilantad ang kanyang lakas sa sandaling ito. Biglang nagnalit si Yang Laimang ng kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang kamay kay Juan Solan. Ilang daang itim na butil ang lumipad patungo kay Juan Solan. Sa pag-indayog, si Yang Laimang ay nakatakas ilang daang metro ang layo. Ang mga itim na butil na ito ay tinatawag na Star Soul Beads na nakuha ni Yang Laimang mula sa isang sinaunang kultibasyon na tirahan. Ang isang Star Soul Bead ay pino mula sa isang planeta, bawat isa ay naglalaman ng nakakatakot na apoy at enerhiya ng elemento ng kidlat. Kapag nabangga ito, sa isabog ang Star Soul Bead, na maaaring sirain ng isang maliit na mainland. Naniniwala si Yang Laimang kung gaano kalakas si Juan Solan, makakaranas pa rin siya ng matinding pinsala. Pinagmasdan ni Juan Solan ang ilang daang itim na butil na lumipad patungo sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mga itim na butil na ito, naramdaman niya ang napakaraming mapangwasak na kapangyarihan sa loob ng mga ito. Nang malapit na niyang iwagayway ang mga ito, sumigaw ang maliit na baka, maghintay. Agad na huminto si Juan Solan. Sa sumunod na segundo, kumikidlat mula sa gininto ang sungay ng maliit na baka na bumubuo ng lambat na may mga bahid ng kidlat. Ilang daang itim na butil ang nakolekta ng lambat na ito sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag ang maliit na baka sa resulta. Si Yang Laimang at Uyang Yunfei ay tumakas na sa malayo.
Si Juan Solan ay walang oras upang tanungin ang maliit na baka kung ano ang mga itim na butil habang ang kanyang kamay ay humawak sa kawalan, sinayang Limang at Uyang Yunfei ay napahiyaw sa sakit at bumagsak sa lupa. Mas mabuti ang kalagayan ni Yang Limang nang siya ay nahimete sa kanyang pagkabangga. Ngunit si Yang Yunfei sa kabilang banda ay nagdere ng puting foam mula sa kanyang bibig. Namuti ang kanyang mga mata nang mahimatay siya sa limot. Bahagyang nagpipigil pa rin si Juan Solan laban kina Hu Chi at Yang Limang, ngunit patungo sa Uyang Yunfei, walang pag-aalinlangan si Juan Solan. Dahil halos mapuksa ang pamilyang Uyang, hindi niya hahayaang mabuhay si Uyang Yunfei na inisin siya. Tara na. Sabi ni Juan Solan sa natulala na si Hudan at masayang lumipad. Natauhan si Hudan at mabilis na hinabol si Juan Solan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Juan Solan, ang insidente ng Ninebound Aris Tower ay kumalat na parang apoy sa mga disipulo ng Fortune Gate. Matapos humiwalay si Juan Solan kay Hudan, bumalik siya sa Fortune Divine Kingdom. Nang humarap si Juan Solan sa harap ni na Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, ang una nilang pangungusap sa kanya ay, "Anak, gulo mo agad ang pagbabalik mo sa amin." Dahil dito, napangiti si Juan Solan at nagtanong, "Hindi iyon problema. Huwag mong sabihin sa akin na naglakas loob akong gumawa ng gulo para sa dalawang guro." Natawa ang Golden Brow at Blood Knife sa sinabi ni Juan Solan. "Bata, hindi ka lang maaaring tumahimik kapag bumalik ka sa Green Cloud Island, hindi ba? Ang Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect ay sumigaw dito tungkol sa usapin ng Uyang family. Mas mabuting kumilos ka ng ilang araw at maghanda para sa Four Mainlands New Disciples Battle." Idinagdag ni Golden Brow Ancestor, "Nakatanggap ako ng balita na naghahanda si Wang Guzi na makapasok sa Sixth Order Ancient God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi." Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1225. Huwag nang hinanap si Lilo. Pagtatangkang magtagumpay sa Sixth Order Ancient God Realm. Medyo nabigla si Juan Solan nang marinig ang balitang ito. Hindi inaasahan ni Juan Solan na ganito kalakas si Wang Guzi. Tinansya niya na si Wang Guzi ay umabant lamang hanggang sa huling bahagi ng Fifth Order Ancient God Realm. Tama, pupunta siya sa Sixth Order Ancient God Realm. Ang Blood Knife Ancestor ay tumango at mamantong hininga, totoo sa kanyang pinakamataas na ranggo ng Emperador na Soul Jade Godhead, isang walang katulad na henyo a. Ang talento ni Wang Guzi ay talagang nakakabigla. Sa loob ng susunod na 10 taon, maaaring pumasok si Wang Guzi sa Seventh Order Ancient God Realm. Nagkomento si Golden Brow Ancestor na may matulis na ekspresyon, "Narinig ko na si Wang Guzi ay nagsasaka lamang ng 200 taon. Sa 1,000 taon, malamang na magtagumpay siya sa Ancestor God Realm." Ang Blood Knife Ancestor ay nagpatuloy, 1,000 taon. Bihira iyan sa kasaysayan ng Vientiane World. Sa pangkalahatan, bumabagal ang bilis ng cultivator ng Ancient God Realm pagkatapos makapasok sa Seventh Order Ancient God Realm. Ang nabawasang bilis na ito sa cultivation ay nagiging mas kakaiba kapag naabot na nila ang late 10th Order Ancient God Realm. Bilang resulta nito, maraming cultivator ang natigil sa peak late 10th Order Ancient God Realm sa loob ng 10,000 taon at hindi pa rin nakakalusot sa Ancestor God Realm. Ang Blood Knife Ancestor ay kinilala at nasuri ang talento sa paglilinang ni Wang Guzi na mas mataas kaysa sa inaasahan. Ito ay maliwanag mula sa kanyang pagtatansya na si Wang Guzi ay maaaring sumulong sa Ancestor God Realm sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pinakatalentadong disipulo ng Fortune Gate, kinailangan ni Wang Wei na linangin ng 3,000 taon bago siya umakyat sa Ancestor God Realm. 1,000 taon. Pulong ni Juan Solan sa sarili. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis ng cultivation, malamang na maaari siyang magtagumpay sa Ancestor God Realm sa loob ng 100 taon. Napansin ni Golden Brow Ancestor si Juan Solan na bumubulong sa kanyang sarili at same time na sinabi, "Solan, hindi na kailangang malungkot. Kahit na ang ranggo ng iyong pagka-Diyos ay hindi kasing taas ng kay Wang Guzi, mayroon kang true divine dragon physique.
At hindi banggitin ang swerte mo. Hindi rin masama. Siguradong makakapag-breakthrough ka sa Ancestor God Realm sa loob ng 5,000 taon. 5,000 taon. Si Juan Solan ay nagulat sandali, ngunit pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Hindi niya maisip kung gaano kalayo ang mararating niya pagkatapos ng 5,000 taon. Nariyan din si Yuwaksen mula sa Dark Elf Mainland. Mula sa balitang aming natanggap, ipinadala siya sa mapanganib na lupain ng Dark Elf tribe upang linangin. Nagawa niyang makabuluhang tahasan ang kanyang lakas sa Peak Plate 4th Order Ancient God Realm. Inaasahan namin na bago ang labanan ng bagong disipulo ng 4 na mainlands, magagawa niyang magtagumpay sa 5th Order Ancient God Realm. Binigyang diin ni Blood Knife kay Juan Solan, sa makatuwid, anuman ang mangyari, kailangan mong magsikap na magtagumpay sa 4th Order Ancient. Diyos sa harap ng mga bagong alagad ng 4 na mainlands labanan. Naiintindihan namin na ito ay magiging napakahirap para sa iyo. Tumanggo si Golden Brow Ancestor, pero hanggat sumusulong ka sa 4th Order Ancient God Realm, kasama ng True Divine Dragon Physique mo, makakalaban mo man lang si Waxan. Sa orihinal, umaasa kami na maaari kang manalo man lang sa pangalawang pwesto dahil hindi namin inaasahan na si Waxan ay malamang na magtagumpay sa 5th Order Ancient God Realm pagkatapos makapasok sa mapanganib na lupain ng Dark Elf Tribe. Nagsalita ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na parang kumakanta ng duet. Hindi nakaimik si Juan Solan. Malinaw na ipinahihiwatig ng dalawang matandang ito na hindi siya katugma kay Yuwaksan. Bukod pa riyan, nagsettle na ba sila para makakuha siya ng ikatlong pwesto dahil dito? At higit sa lahat, hindi man lang nila siya tinanong tungkol sa kanyang kasalukuyang cultivation realm bago gumawa ng mga conclusion na ito. Itinago ni Juan Solan ang kanyang aura, sa makatuwid maliban kung ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay partikular na nag-usisa sa cultivation realm ni Juan Solan, hindi nila ito masasabi sa labas lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Juan Solan mula sa kanyang dalawang Masters Cultivation Palace. Mula doon, nagtungo siya sa Brimming Slow Palace ni Lilo sa halip na sa sarili niyang Cosmos Palace. Gayunpaman, bago nakarating si Juan Solan sa Brimming Snow Palace, nakatagpo siya ng Myriad Flames Ancestor at Black Eyes Ancestor. Sa totoo lang, walang magandang impresyon si Juan Solan sa matandang hag na Black Eyes, gayunpaman, dahil sa mga alituntunin, humakbang si Juan Solan at sumaludo, "Greetings Myriad Flames Ancestor, Black Eyes Ancestor." Ang saloobin ng Myriad Flames Ancestor ay maaaring ituring na magiliw kay Huang Xiaolong. Ngumiti siya kay Juan Solan at nagtanong, "Puntahan mo si Lilo?" Tumanggo si Juan Solan at sumagot, "Oo." Ngunit ang Black Eyes Ancestor ay nabalisa at malamig na binalaan si Juan Solan, si Lilo ay pumasok sa pag-iisa upang linangin, kaya huwag pumunta doon upang abalahin siya. Kumunat ang noo ni Juan Solan. Pag-iisa. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nagsabi na sa kanya na si Lilo ay lumabas mula sa pag-iisa. Bakit ang matandang hag na ito ay nagsasabi sa kanya ng isang lantarang kasinungalingan? Tinadya bang hadlangan siya? Sa ikalawang pag-iisip, alam na alam ni Juan Solan kung bakit gagawin ito ng Black Eyes Ancestor. Ayon kay Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, ang Black Eyes Ancestor ay palaging may intensyon na pagsamahin sina Wang Wei at Lilo. Bukod dito, malinaw na nakikita ng lahat ang saloobin ni Lilo sa kanya. Kung isasalang-alang ang lahat ng ito, hindi nakakagulat na nakita siya ni Black Eyes Ancestor na hindi kasiya siya. Alam din ni Juan Solan na ang matandang hag na Black Eyes Ancestor at ang Master Blue Empyrean ni Wang Wei ay magpinsan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang Black Eyes Ancestor ay masigasig na si Lilo ay kasama ni Wang Wei. Siyempre, nakita rin niya ang impluensya at talento ni Wang Wei. Juan Solan, alam kong napakaganda ng relasyon mo kay Lilo sa mababang kaharian, at kahit ngayon sa banal na mundo, nagsalita si Black Eyes Ancestor sa malamig na tono. Nagpatuloy siya, ang lakas ay ang lahat dito sa banal na mundo. Kahit na ang iyong talento ay hindi masama, ikaw ay mahina pa rin. Sa hinaharap, mas mabuting huwag ka nang maghanap kay Lilo.
Naunang sinabi ng Black Eyes ancestor na si Lilo ay nag-iisa bilang isang dahilan, ngunit ngayon, malinaw na sinabi niya ang kanyang tunay na intensyon. Sa hinaharap. Sa madaling salita, hindi na muling makikita si Lilo. Sa kabila ng magandang kalooban ni Juan Solan, sumiklab ang galit sa kanyang puso. Ang gusto kong makita ay ang negosyo ko. Napakalamig ng ekspresyon ni Juan Solan, "You can't decide that for me." Natulala si Black Eyes ancestor sa isang segundo. Sa sobrang galit, tumahol siya, masungit. "Juan Solan, sino ka sa tingin mo? How dare you rebel against elders? I'll teach you how to respect elders in behalf of your masters." Bahagyang gumalaw ang Black Eyes ancestor, ngunit isang unos ng yelo ang nabuo sa paligid niya na tumutusok patungo kay Juan Solan. Nabalot ng yelo ang nakapalibot na langit at lupa. Sumikip ang mukha ni Juan Solan. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ng matandang hag sa kabila ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang high-level na ancestor god realm at isa ring fortune gate ancestor. Sa lakas ng kanyang fourth order ancient god realm, siya ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan ang pag-atake ng isang mataas na antas ng ancestor god realm. Napansin ni Juan Solan na maging ang kanyang pag-iisip ay nagyelo at hindi siya makagalaw. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang matutulis na tipak ng yelo ay tumutusok sa kanya, ngunit mula sa kung saan, ang mga sinag ng gintong liwanag ay bumaril sa kalangitan at nabasag ang lahat ng lumilipad na tipak ng yelo. Ang figure ni Black Eyes ancestor ay umuuboy at medyo namutla ang kanyang mukha. Lumakas ang kalawakan nang lumabas ang dalawang figure mula sa kawalan at tumayo sa harap ni Juan Solan na nakatalikod sa kanya. Dumating ang ninuno ng Golden Brow at Blood Knife ancestor. "Black Eyes, hindi kailangan ng alagad ko na turuan mo siya ng kahit ano." Walang pakialam na sinabi ni Golden Brow at idinagdag, "At sana ay hindi na ito maulit, kung hindi, wala akong choice kundi harapin ang iyong Black Eyes Divine Art sa isang sparring match para turuan ka ng leksyon bilang kapalit." Ang Black Eyes ancestor ay mukhang madilim, pagkatapos ay malamig siyang humagulgol at mabilis na lumayo na naging isang bahid ng ice blue light. Walang magawa ang Myriad Flames ancestor. Pinati niya ang Golden Brow ancestor at Blood Knife ancestor bago umalis. Lalong nagiging mayabang ang matandang hag na iyon sa mga araw na ito. Talaga bang iniisip niya na si Wang Wei ang susunod na Fortune Gate Chief? Galit na nagsalita si Blood Knife habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Black Eyes ancestor. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1226. Bibigyan ng ilang saksak ang matandang hag na iyon. Bahagyang nakasimangot si Golden Brow sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Wang Wei ay may mas mataas na pagkakataon na magtagumpay sa posisyon ng Gate Chief kaysa kay Zhu Feng. Blood Knife ang bibig ni ancestor ay bumuka at sumara ng tahimik dahil alam niyang tama ang Golden Brow ancestor. Ang lakas, talento, at kahit prestihiyo ni Wang Wei ay mas mataas kaysa kay Zhu Feng. Naintriga si Juan Solan habang nakikinig sa usapan ng kanyang mga masters at nagtanong, "Mga guro, maaari ba ninyong sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa bagay na ito, tungkol sa paghalili ng Fortune Gate Chief? Dahil nagtanong ka, sasabihin namin sa iyo ang tungkol dito." Same time na nagpatuloy si Golden Brow ancestor, ang posisyon ng ating Fortune Gate Chief nagbabago sa bawat 30,000 taon. Hanggat ang isang disipulo na may Emperor rank Godhead ay umabot sa mid-level na Ancestor God Realm, sila ay kwalipikadong makipagkompetensya para sa Gate Chief na posisyon. Mid-level Ancestor God Realm. Emperor rank Godhead at higit sa henyo. Ang mga mata ni Juan Solan ay kumikinang habang sinabi niya, kung gayon sina Wang Wei at Zhu Feng ay mid-level na Ancestor God Realm Masters. Umiling si Blood Knife Ancestor, hindi si Zhu Feng, ang kanyang cultivation ay nasa peak late Third Order Ancestor God Realm. Sa loob ng 100 taon maaari na siyang makapasok sa Fourth Order Ancestor God Realm sa oras na mahalal na nila ang susunod na Gate Chief. Para kay Wang Wei, 10,000 taon na ang nakalipas, nakapasok na siya sa Fourth Order Ancestor God Realm. Bagaman, wala kaming alam tungkol sa kanyang kasalukuyang lakas.
Ang ekspresyon ng Golden Brow Ancestor ay solemn na habang sinabi niya, Wang Wei, ang batang iyon ay hindi maarap, sa palagay ko ay nakalusot na siya sa Fifth Order Ancestor God Realm. Bukod pa rito, gumagamit siya ng sinaunang Chaos Grade technique para sa cultivation. Dahil dito ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa isang karaniwang Fifth Order Ancestor God Realm. Mag-ingat ka kapag nakatagpo mo siya sa hinaharap. Ang Blood Knife Ancestor ay mukhang solemn na rin. Nagulat si Juan Solan. Nahulaan niya na kapwa sina Zufeng at Wang Wei ay mga master ng Ancestor God Realm, ngunit ang lawak ng lakas ni Wang Wei ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Fifth Order Ancestor God Realm na may battle power na mas mataas kaysa sa average na Fifth Order Ancestor God Realm Masters. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin, bukod sa Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at ilang iba pang ancestors, si Wang Wei ang pinakamalakas na tao sa Fortune Gate. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang Fortune Gate Grand Elders na nagawang maabot ang Fifth Order Ancestor God Realm at higit pa sa cultivation. Master, kailan ba talaga pipiliin ang bagong Gate Chief? Nag-aalalang tanong ni Juan Solan. Tinulya pa ni Blood Knife Ancestor si Juan Solan at tumawa, ano? Iniisip mo ba ang susunod na posisyon sa Gate Chief? Kahit na ang iyong talento ay mas mataas kaysa kay Zufang, ang iyong kasalukuyang lakas ay napakababa pa rin. At mayroon lamang 150 taon bago mapili ang bagong Gate Chief. Kalimutan ng tungkol sa mid-level na Ancestor God Realm, maging kontento sa iyong cultivation kahit na umabot na ito sa 7th Order, 8th Order, o kahit na 9th Order Ancient God Realm noon. Tumawa rin si Golden Brow, at idinagdag, sa halip, mas mahusay na tumuon sa pagkuha ng ikatlong pwesto sa Four Mainlands, New Disciples Battle. Juan Solan sounded depressed as he said, Mga master, huwag niyo po akong tignan. Lalong tumawa si Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Sa tingin mo ba ay madaling makapasok sa 7th Order Ancient God Realm? Ang 7th Order Ancient God Realm ay ang pinakamahirap na kisame ng Ancient God Realm. Pang-aasar ni Golden Brow. Si Zufeng ay tumagal ng higit sa 100 taon upang sumulong mula sa 6th Order Ancient God Realm tungo sa 7th Order Ancient God Realm. Dahil lamang sa tumagal si Zufeng ng higit sa 100 taon upang sumulong mula sa 6th Order Ancient God Realm tungo sa 7th Order Ancient God Realm ay hindi nangangahulugang gagawin ko rin, hindi ba? Mahigit 100 taon. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Juan Solan. Napagtanto niya na kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap sa kanyang paglilinang. Mahigit 150 taon pa ang natitira hanggang sa susunod na pagpili ng punong gate. Kumpiyansa si Juan Solan na kaya niyang makapasok sa Ancestor God Realm noon, ngunit magiging mas mahirap ang mid-level na Ancestor God Realm. Nagkaroon ng pagkakaiba sa langit at lupa sa pagitan ng First Order at Fourth Order Ancestor God Realm. Sa Ancestor God Realm, ang pagsulong para sa bawat order ay mahirap. Higit pa rito, ang pagsisikap na isulong ang unang 4 na utos ng Ancestor God Realm sa loob ng 150 taon ay halos imposible. Halimbawa, si Wang Wei ay nakapasok sa 4th Order Ancestor God Realm 10,000 taon na ang nakalilipas. Dahil sa halimbawang ito, nahulaan ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na malamang na nakalusot na si Wang Wei sa 5th Order Ancestor God Realm sa ngayon. Sa madaling salita, dahil sa talento ni Wang Wei, inabot siya ng 10,000 taon bago siya umabot sa 5th Order Ancestor God Realm mula sa 4th Order Ancestor God Realm. Sinabi ni Golden Brow Ancestor, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Black Eyes Ancestor dahil nakatalikod kami. Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang nagpatuloy, kahit na siya ang master ni Lilu hindi niya mapipilit kayo ni Lilo na huminto sa pakikipag-ugnayan. Tama, sa amin dito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Blood Knife Ancestor patted his chest assuringly, kung mangyari ulit ito, sabihin mo sa akin at bibigyan ko ng ilang saksak ang matandang hags *S na iyon gamit ang aking kutsilyo. Hindi napigilan ni Juan Solan na mapatawa sa pangako ng kanyang guro.
Parehong nagpakawala ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ng isang masigasig na tawa. Umalis sila makalipas ang ilang sandali pagkatapos makasama si Juan Solan. Nag-aalangan na tumingin si Juan Solan sa direksyon ng Brimong Snow Palace, ngunit sa halip ay bumalik siya sa Cosmos Palace. Malapit nang malaman ni Lilo ang tungkol sa nangyari ngayon. Tabik na lang niyang malaman ang desisyon nito. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Juan Solan sa Cosmos Palace, dumating si Lilo. Pumasok si Lilo at nang makita niya si Juan Solan, humingi siya ng tawad. Pasensya na sa araw na ito, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking guro. Huwag kang magalit, okay? Kinakabahan siyang tumingin kay Juan Solan, ang nakakaawang ekspresyon na iyon ang nagpasakit sa kanyang puso. Medyo masama ang loob pa rin ni Juan Solan ngunit ngayon ay tuluyan nang nawala ang kanyang galit. Umiti siya at magiliw na sinabi, hindi mo master at hindi ikaw siya, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa ngalan niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit sa iyo kahit nagalit ako sa matandang hag na iyon. Natawa si Lilo sa narinig at nangaasar na sinabi. Bawal mong tawaging matandang hag ang aking guro. Nakatayo sa gilid ng iyong guro at hindi sa asawa mo, dapat kang parusahan. Tinadya ni Juan Solan na itinaas ang palad habang sinasabi iyon. Namula ang mukha ni Lilo at umiwas siya, ikaw. Sino ang asawa? Hindi nakita kinakausap. Ang kanyang boses ay naanod sa hangin habang ang kanyang figure ay sumipol palayo. Pinanood ni Juan Solan si Lilo hanggang sa mawala siya sa paningin. Umiling-iling siyang tumalikod para maglakad patungo sa secret chamber ng Cosmos Palace. Sa loob, si Juan Solan ay naglabas ng isang kaguluhang espiritual na damong nakita niya sa Ghost Buddha Depository at nilunok ito nang magsimula siyang magtanim para sa gabing iyon. Habang si Juan Solan ay pumasok sa sikretong silid upang magtanim, sa loob ng isang palasyo sa Fortune Mountain Range, sina Cheng Zhangwei at Chen Wenzhang ay nagalit. Nasa harap nila sina Hu Chi at Yang Laimeng na nasugatan ni Juan Solan. Sina Cheng Zhangwei at Chen Wenzhang ay sina Hu Chi at Yang Liming's masters. Juan Solan has crossed the line. Galit na binasag ni Cheng Zhangwei ang tasa ng tsa sa kanyang kamay at nabasag ito sa sahig, pupunta ako sa punong gate para haidmanda siya. Umaasa siya sa Golden Brow at Blood Knife para maging walang batas. Siya ay may lakas ng loob na labagin ang mga tuntunin. Nakakatakot ang ekspresyon ni Chen Wenzhang habang sinabi niya, kahit na haidmanda natin siya sa harap ng gate chief, malamang na pumikit siya. Inaasahan mo ba na parurusahan niya ang isang mataas na emperador na may ranggo na Diyos na disipulo dahil dito? Dahil malapit na ang Four Mainlands New Disciples Battle, ang Gate Chief ay umaasa na manalo siya sa ikatlong pwesto para magdala ng kaluwalhatian sa Fortune Gate. Kahit na wala tayong magagawa tungkol kay Juan Solan, hindi ba natin kayang harapin ang hamak na iyon ng isang panlabas na disipulo? M. Hudan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Cheng Zhangwei, nabalitaan ko na si Juan Solan ay bumili ng tirahan sa Fortune City at si Yao Chi ay nakatira sa Myriad Gods Manor na iyon. Nagalinlangan si Chen Wenzhang, Yao Chi. Kung sa hinaharap, ikokonekta ni Juan Solan ang mga tuldok at malaman na may kaugnayan ito sa atin, hindi natin matatakasan ang galit ng Golden Brow at Blood Knife. Umisi si Cheng Zhangwei, sino ang nagsabing tayo mismo ang gagawa ng kahit ano? Si Yang Laimeng ay nagmula sa Twin City Sect. Sa isang paraan, siya ay junior brother ni Wang Wei at gayon din, si Yang Laimeng ay malapit kay Tan Lin, sa makatuwid, hindi namin kailangang gumawa ng kahit ano sa aming sarili. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1227. Devil Abyss. Isang malamig na kadiliman ng Bamhalot sa Nine Nether Palace. Si Wang Wei ay nakaupo sa pangunahing upuan ng pangunahing bulwagan ng Nine Nether Palace habang ang lamig ay kumalat sa kanyang katawan. Eldest senior brother, masyadong talamak ang Juan Solan na iyon. Hindi ka lang niya nire-respeto. Alam ng lahat na si Yang Laimeng ay ang iyong junior brother.
Gayunpaman, talagang inatake ni Juan Solan si Yang Laimang sa harap ng napakaraming disipulo at halos lumpo siyang napilayan. Nakaupo sa mas mababang posisyon sa gilid, maingat na nagpatuloy si Tanlin, ano ang ibig niyang sabihin dito? Sa tingin ba niya ay sa kanya ang buong fortune gate at kaya niyang gawin ang gusto niya? Nanatiling walang ekspresyon si Wang Wei sa mga tanong ni Tanlin. Na-curious si Tanlin kung ano ang iniisip ni Wang Wei. Ngunit biglang nagsalita si Wang Wei, kamusta ang iyong pag-unlad sa Sky Sword Ancestors Sky Sword Canon? Taglit na natulala si Tanlin, ngunit pagkatapos ay ngumisi ng may pagmamalaki, hindi ko pinabayaan si eldest senior brother. Ang aking Sky Sword Cannon ay umabot na sa ikatlong antas, at matagumpay kong na-condense ang Heart Sword. Kung hindi dahil sa likas na mga espiritu ng espada na ibinigay sa akin ng eldest senior brother para pinuhin, tiyak na hindi ko magagawang paikliin ang Heart Sword sa ganoong kaikling panahon. Tumango si Wang Wei, hindi masama. Ngayong nakalusot ka na sa Third Order Ancient God Realm, at sa paggising ng dugo ng iyong Dawn Radiance Physique sa pangalawang pagkakataon, ang iyong lakas ay tumaas ng husto. Ang average na Fourth Order Ancient God Realm Cultivator ay walang laban sa iyo. Humiti si Tanlin, lahat ito ay dahil sa pag-aalaga ng eldest senior brother. Ang hindi kapansin-pansing berdeng ilaw ay kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Wang Wei habang mahigpit niyang sinabi, ngunit hindi mo pa rin magagawang talunin si Juan Solan sa Four Mainlands New Disciples Battle na magaganap sa kalahating taon. Oras. Pagkatapos ay lumambot ang kanyang tono, gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala dahil nakakuha ako ng dalawa pang likas na espiritu ng espada. Hanggat pinipino mo ang dalawang likas na espiritu ng espadang ito, ang iyong Sky Sword Cannon ay maaaring umabot sa ika-4 na antas sa loob ng kalahating taon, kaya nagkakaroon ng Sword Intent. Ang mga maliliwanag na ilaw ay kumislap sa paligid ng mga kamay ni Wang Wei at lumitaw ang dalawang berdeng espiritu ng espada. Ang bawat isa sa dalawang berdeng espiritu ng espada ay kalahating metro ang haba na kahawig ng dalawang ahas. Ang mga ilaw ay umalangaw sa kanilang mga haba na puno ng espiritualidad at naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya at malalim na layunin ng espada. Lumapit si Joy sa mukha ni Tanlin nang makita niya ang dalawang likas na espiritu ng espada at nagpasalamat kay Wang Wei, maraming salamat, panganay na kapatid na nakatatandang kapatid. Hanggat kaya kong bumuo ng Sword Intent. Sa Four Mainlands New Disciples Battle, bubugbugin ko si Juan Solan hanggang sa hindi siya makilala ng sarili niyang ina. Tinundan ni Tanlin ang Sky Sword Ancestor upang matutunan ang Sky Sword Cannon, at walang alinlangan na naunawaan niya kung gaano kalakas ang layunin ng Sky Sword Cannon sa ika-4 na antas ng espada. Ang layunin ng espada, gaya ng ipinahihiwatig ng termino, ay isang espada ng layunin na nabubuo kaagad sa intensyon o determinasyon ng isang tao, hindi nakikita at hindi masusubaybayan ngunit nakamamatay. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol dito ay hindi nito pinapansin ang pisikal na katigasan ng mga kaaway at inaatake ang kanilang mga kaluluwa. Sa madaling salita, anuman ang kanilang mahusay na pisikal na lakas, ang mga kaaway ay nasa ganap na awan ni Tanlin. Nagpatuloy si Wang Wei, pagkatapos mong matagumpay na makabuo ng Sword Intent, sapat na upang harapin si Juan Solan. Gayunpaman, gusto ko ang Chaos Spiritual Herbs gayon din ang mababang grade Chaos Spiritual Artifact mula sa iyong third place rewards. Humiti si Tanlin at sinabing, iyon ay isang karangalan. Kung gugustuhin ng pinakamatandang senior brother, makukuha rin niya ang lahat ng aking pangatlong gantimpala. Si Wang Wei ay tumango ng may kasiyahan. Si Tanlin ay mataktika pa rin gaya ng inaasahan niya. Juan Solan, mukhang sigurado ang lahat na mananalo ka sa ikatlong pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle sa kalahating taon. Maghintay ka lang at magsaya kapag natalo ka ni Tanlin. Naisip ni Wang Wei sa sarili. Talagang inaabangan niya ang eksenang iyon sa Four Mainlands New Disciples Battle. Lumipas ang isa pang 3 buwan sa isang kisap mata. Sa loob ng 3 buwang ito, si Juan Solan ay abala sa pagbabasa ng iba't ibang mga manual ng pamamaraan at mga talaan sa aklatan ng Fortune Gate.
Habang sa gabi, siya ay masigasig na naglilinang sa Cosmos Palace, sumisipsip ng kaguluhang espiritual na enerhiya at purple grand mist aura ng apat na banal na apoy. Kung minsan, si Juan Solan ay pupunta sa Lilus Brimang Snow Palace o si Lilo ay pupunta sa kanyang Cosmos Palace. Medyo nagulat si Juan Solan na sa 3 buwang ito, si Luo Yunjie ng Heavenly Dance Sect ay naging madalas na bisita sa kanyang Cosmos Palace. Laging may dalang alak. Dahil si Luo Yunjie ay nagpapakita ng goodwill, walang dahilan para tanggihan siya ni Juan Solan. At hindi banggitin, si Luo Yunjie ay isang henyong disipulo na may Emperor rank Godhead pagkatapos na may suporta mula sa Heavenly Dan Island. Si Luo Yunjie ay disipulo din ng Myriad Flames Ancestor. To top it all, walang sama ng loob sa pagitan nila. Sa 3 buwang ito, natuklasan ni Juan Solan na ang personalidad ni Luo Yunjie ay magiliw, isang taong karapat-dapat na kaibiganin. Hindi nagtagal at naging mabuting magkaibigan silang dalawa. Kararating lang ni Luo Yunjie sa Cultivation Palace ni Juan Solan bitbit ang Heavenly Danway ng Heavenly Dan Island niya gaya ng dati. Kuya Juan, kailangan mong mag-ingat kina Joshua at Tanlin. Sinabi ni Luo Yunjie habang itinataas ang kanyang tasa, narinig ko na sina Joshua at Tanlin ay nangako na talunin kayo sa Four Mainlands, New Disciples Battle. Itinaas ni Juan Solan ang sarili niyang tasa at kumalibit kay Luo Yunjie at nakangiting nagtanong, ganun ba? Sina Joshua at Tanlin. Sa totoo lang, hindi niya maalala kung sino sila. Pinaalalahanan ni Luo Yunjie si Juan Solan matapos makita ang kanyang walang pakialam na reaksyon, mukhang masyadong pinapaboran ni Skysword Ancestor si Joshua nitong mga nakaraang taon. Ginamit ng Skysword Ancestor ang lahat ng posibleng paraan para alagaan siya. Para madagdagan ang lakas ni Joshua, handa pa siyang inumin ang Chaos Spiritual Pill na matagal na niyang iniimbak. Pinayagan pa niya si Joshua na pumasok sa Skysword Boundary para magsanay. Ang cultivation ni Joshua ay hindi lamang tumaas sa kalagitnaan ng Third Order Ancient God Realm, ngunit nagtagumpay din siya sa pagsasanib ng kanyang Skysword Cannon sa kanyang Asher Dragon Chi at nilikha ang Asher Dragon Sword Chi na natatangi sa kanya. Si Juan Solan ay namangha sa lahat ng bagong impormasyong ito. Ang cultivation ni Joshua ay umabot na sa kalagitnaan ng Third Order Ancient God Realm. Ang Asher Dragon Sword Chi ay natatangi kay Joshua. Si Juan Solan ay mukhang sabik na makita kung gaano ito magiging kakaiba. At ang pag-unlad ni Tanlin ay kahanga-hanga rin gaya ng kay Joshua. Nagpatuloy si Luo Yunjie mula sa mga nakalap kong balita, umaban siya sa peak early Third Order Ancient God Realm at nagtagumpay sa pagbuo ng Heart Sword. Sa kasalukuyan, tinututukan niya ang pagbuo ng Sword Intent. Malaki raw ang posibilidad na magtagumpay siya. Sword Intent. Si Juan Solan ay hindi pamilyar sa Skysword Ancestor's Skysword Cannon. Ipinaliwanag ni Luo Yunjie, ang layunin ng espada ay napakalakas. Sa kapangyarihan ng isang pag-iisip, maaari nitong hindi makitang patayin ang kalaban ng walang bakas dahil direktang umaatake ito sa kaluluwa. Kahit na malakas ang iyong pisikal na katawan, ito ay walang silbi. Noon pa lang, noong nasa Third Order Ancient God Realm pa ang cultivation ng Skysword Ancestor, nagawa niyang pumatay ng late Fourth Order Ancient God Realm Cultivator sa kanyang Sword Intent. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Juan Solan habang patuloy siyang nakikinig. Ang Sword Intent na ito ay mukhang napakalakas dahil ang isang Third Order Ancient God Realm ay maaaring pumatay sa isang late Fourth Order Ancient God Realm Cultivator. Ito ay halos langit-defying. Gayunpaman, ang maliit na pagkano ni Tanlin ay mali tungkol sa kanyang plano ng paggamit ng espada para sa layuning talunin si Juan Solan. Siyempre, tanging si Juan Solan at ang munting baka ang nakakaalam na ang kanyang kaluluwa ay napakalapit sa pagiging halimaw gaya ng kanyang sobrang lakas ng pangangatawan. Hindi pa banggitin na pinino rin ni Juan Solan ang Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ang Moonjade Heavenly Spiral Shell ay hindi lamang makakapagpahusay sa mga depensa ng kanyang kaluluwa kundi makakapagpatupad din ng Soul Force attack. Habang dumilim ang kalangitan, bumalik si Luo Yunjie sa kanyang sariling Cultivation Palace. Si Juan Solan ay nakatayo sa bubong ng Cosmos Palace, malalim ang iniisip.
Noong pinipino niya ang Moonjade Heavenly Spiral Shell, nakita niya ang ilang sirang alaala, at nitong mga nakaraang buwan, inayos niya ang mga iyon sa kanyang isipan. Ang mga sirang alaalang ito ay talagang pag-aari ng Ancient Heavenly Emperor. Ang sinaunang Heavenly Emperor ay pinatay ng kasalukuyang Heavenly Emperor. Sa madaling salita, inagaw ng kasalukuyang Heavenly Emperor ang trono. Nalaman din ni Juan Sola na ang Ancient Heavenly Emperor ay may malaking kayamanan na napik mula sa maraming mahahalagang kaguluhan at grand mist na espiritual na materyales na pinangalan ng Ancient Heavenly Court. Ang Ancient Heavenly Court na ito ay kinuha ang Ancient Heavenly Emperor ng 100,000,000 taon ng masusing pagsisikap na gawin itong numero unong divine artifact ng Divine World. At itong Ancient Heavenly Court Divine Artifact ay nahulog sa isang lugar sa Devil Abyss kasama ang Ancient Heavenly Emperor. Devil Abyss. Pulong ni Juan Solan sa sarili. Chao Neo, kilala mo ba ang Divine World's Devil Abyss? Tanong ni Juan Solan sa maliit na baka na tamad na kumakapit sa isang Diyos. Devil Abyss. Biglang tumalo ng maliit na baka habang nakatayo sa dulo ng buntot nito ang buhok ng baka. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1228. Ang pinakadakilang divine artifact, ang sinaunang makalangit na hukuman. Ang hindi pangkaraniwang reaksyon ng maliit na baka ay naging maliwanag kay Juan Solan na tiyak na alam nito kung ano ang Devil Abyss. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Devil Abyss? Humingi ang maliit na baka, hindi pinansin ang tanong ni Juan Solan. Ang ekspresyon nito ay halatang sinasabi sa kanya na hindi siya dapat magtanong tungkol sa Devil Abyss. Juan Solan half-jokingly asked, napakatakot ba ang Devil Abyss? Mataimtim na tumango ang maliit na baka at sinabing, napakatakot, lalo na nakakatakot, at sobrang nakakatakot. Tatlong sunod-sunod na nakakatakot ang sinabi. Napatulala si Juan Solan at nagtaka, ganoon ba talaga kitikot ang Devil Abyss? Nagawa ni Juan Solan na maunawaan mula sa mga sirang alaala sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell na ang pinakadakilang divine artifact ng Divine World ay tinawag na Ancient Heavenly Court na nahulog sa Devil Abyss. Mayroong napakakaunting mga pahiwatig na may kaugnayan sa Devil Abyss bagaman, at karamihan sa mga ito ay malabo. Sa makatuwid, si Juan Solan ay nagtatanong sa maliit na baka tungkol sa Devil Abyss. Sa pangalawang pag-iisip, nagpa siya si Juan Solan na sabihin sa maliit na baka ang tungkol sa mga sirang alaala sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell. Ang munting baka ay katulad ng kanyang natal beast, na hinding-hindi magtatraidor sa kanya. Kaya naman, walang mali sa pagpapalam sa maliit na baka. Ano? Patay na ang Ancient Heavenly Emperor. Ang pinakadakilang artifact ng Divine World ay talagang nahulog sa Devil Abyss. Ang maliit na baka ay napabulala sa gulat ng paulit-ulit habang nakikinig kay Juan Solan. Ang mga eyeballs nito ay halos malaglag sa kanilang mga socket. Ang sinaunang Heavenly Emperor ay patay na. Ang balitang ito ay masyadong nakakagulat para sa maliit na baka. Kung kumalat ang balitang ito, maiisip lamang ng isa ang mga alon ng pagkabigla na ay dudulot nito sa banal na mundo. Noong nakaraan, ang Ancient Heavenly Court ay may hindi maisip na mataas na prestihiyo. Saan man lumitaw ang utos ng Ancient Heavenly Emperor, lahat ng puwersa ng Divine World ay sumunod dito ng walang pag-aalinlangan. Ang ilan sa mga napakatandang halimaw na nabubuhay pa, ay naging mga subordinate ng Ancient Heavenly Emperor noong naghari siya sa Divine World. Ang mga matandang halimaw na ito ay mahusay na mga master at bawat isa sa kanila ay may makapangyarihang mapagkukunan sa ilalim nila. Dahil dito, kailangan pa rin silang tretuhin ng kasalukuyang Heavenly Emperor ng may matinding kagandahang asal. Kung nalaman ng mga matandang halimaw na ito na ang sinaunang Heavenly Emperor ay pinatay ng kasalukuyang Heavenly Emperor, malamang napapatayin nila siya na nag-iiwan ng madugong daan patungo sa Heavenly Court. Makalipas ang mahabang panahon, bahagyang kumalma ang maliit na baka. Talagang hindi maisip ang Ancient Heavenly Emperor na nawawala sa bilyon-bilyong taon ay talagang namatay sa kamay ng kasalukuyang Heavenly Emperor. Ang munting baka ay hindi napigil ang umiyak. Nakita mo na ba ang Ancient Heavenly Emperor?
Casual na tanong ni Juan Solan. Nagulat ang maliit na baka nang tumango ito at sinabing, oo naman. Ilang beses ko na rin siyang inaway. Si Juan Solan ay nawalan ng masabi sa maliit na baka. Isa talaga itong pasabog na balita. Ilang beses na talagang nakipag-away ang maliit na baka sa Ancient Heavenly Emperor. Inakala ni Juan Solan na ang maliit na baka ay ang muling pagkakatawang tao ng isang mahusay na karakter, ngunit hindi niya naisip na ito ay napakahusay. Ang numero 1 divine artifact na Ancient Heavenly Court ay nasa Devil Abyss. Ngunit hindi nagtagal ay sumimangot ng malalim ang maliit na baka. Tahimik na nakinig si Juan Solan. Ang maliit na baka ay pagkatapos ay sinabi kay Juan Solan, ang Devil Abyss ay isang sona sa pagitan ng ating banal na mundo at ng Diablo na mundo. Ang kakilakilabot ng Devil Chi sa Devil Abyss ay hindi maisip hanggang sa isang lawak na ang isang mataas na antas na Ancestor God Realm Master ay mamamatay kapag nakipag-ugnayan sa kahit isang maliit na halaga ng Devil Chi. At iyon din, mula lang sa Devil Chi sa panlabas na gilid ng Devil Abyss. Ang Devil Chi ng Devil Abyss ay maihahambing sa Devil Mountain Holy Land ng Devil World. Si Juan Solan ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang karaniwang high-level na Ancestor God Realm Master ay tiyak na mamamatay kung sila ay bahagyang nahawahan ng Devil Chi sa panlabas na gilid ng Devil Abyss. Kung gayon, gaano kitikot ang Diablo Chi sa kailaliman ng Devil Abyss? Sa makatuwid, huwag isipin ang tungkol sa pinakadakilang divine artifact ng Divine World na Ancient Heavenly Court sa puntong ito. Idinagdag ng maliit na baka, ngunit kung sumulong ka sa mataas na antas ng Ancestor God Realm ay malamang na makatiis ka sa Devil Chi sa panlabas na gilid. Gayunpaman, ang problema ay, hindi natin alam kung ang Ancient Heavenly Court sa panlabas na gilid ng Devil Abyss. Umiling si Juan Solan, not sure, the memories are too scattered. I could only determine that it's inside the Devil Abyss. High level na Ancestor God Realm. Sa kasong ito, pagkatapos niyang makapasok sa high-level na Ancestor God Realm, kailangan niyang maglakbay sa Devil Abyss. Ang pinakadakilang artifact ng Divine World. Ang Ancient Heavenly Court ay may treasury na naglalaman ng hindi mabilang na top Grand Mist grade pills na kapakipakinabang sa iyong cultivation. Nagpatuloy ang maliit na baka, ang kapangyarihan ng divine artifact ng Ancient Heavenly Court ay walang kapantay. Minsan, itinapon lang ng Ancient Heavenly Emperor ang Ancient Heavenly Court at madaling nawasak ang ilang daang mundo. Ilang daang ibabaw ng mundo. Halos hindi maisip ng isip ni Juan Solan ang eksenang iyon. Ang antas ng lakas at kapangyarihan na ito ay wala sa saklaw ng kanyang pangunawa sa sandaling ito. Kalimutan ng tungkol sa kakayahang sirain ng ilang daang mga ibabaw ng mundo, ang pagsira lamang sa Vientiane World sa isang welga ay hindi maisip para kay Juan Solan. Ang lahat ng mga ibabaw ng mundo sa banal na mundo ay nakaugat sa banal na mundo na nakaugnay tulad ng isang malaking puno. Ang isang peak late 10th order ancestor God Realm na tumatama ng buong lakas sa ibabaw ng mundo ay katulad ng isang langgam na umaatake sa isang bundok. Simpleng hindi natitinag. Gayunpaman, unti-unting nag-aapoy ang dibdib ni Juan Solan sa panibagong pagnanasa. Anong uri ng labanan ito, kung saan maaari niyang harmasan ang kanyang True Dragon Physique at ang Divine Artifact ng Ancient Heavenly Court? Kinabukasan, hindi pumunta si Juan Solan sa aklatan ng Fortune Gate ngunit nanatili sa loob ng kanyang Cosmos Palace upang maunawaan ang Purple Grand Mist Aura. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpino at pag-unawa sa Purple Grand Mist Aura, ang tatlong Supreme Godheads ni Juan Solan's God Force ay pinagsama-sama, napakalapit sa isang kumpletong pagsasama. Ang araw na ganap na pinagsama ng God Force ni Juan Solan ang Purple Grand Mist Aura sa isang entity, ang araw na matagumpay na nilinang ni Juan Solan ang Grand Mist Parasitic Medium. Ang pamamaraan ng Grand Mist Parasitic Medium ay mas mahirap linangin kaysa sa una niyang naisip. Ito ay maliwanag mula sa katotohanan na kahit na mayroon siyang tatlong kataas-taasang Diyos, True Dragon Physique at mataas na kakayahan sa pag-unawa pati na rin ang Purple Grand Mist Aura Dragon na kanyang pinino. Ngunit hindi pa siya nakapasok sa unang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium.
Hindi katakataka sa malawak na universo, dalawang tao lamang ang nagtagumpay sa paglinang ng pamamaraang ito. Si Juan Solan ay naging masapurahan tungkol sa pagpapalakas ng kanyang lakas, mula nang malaman niya na ang isa sa mga kinakailangan para sa pagpili ng kandidato sa Gate Chief ay mid-level na Ancestor God Realm Cultivation Realm. Mayroon lamang siyang 150 taon upang makamit ito. Hangga't naabot niya ang ika-4 na yugto ng Grand Mist Parasitic Medium at matagumpay na naayos ang Peel Blending Tower, mayroon siyang mataas na pagkakataon na umaban sa mid-level na Ancestor God Realm bago ang kanyang itinakdang deadline. Tulad ng pakiramdam ni Juan Sola na malapit na niyang ganap na isama ang kanyang kataas-taasang Godheads, God Force at ang Purple Grand Mist Aura, ang komunikasyon talisman sa kanyang Ozzer Ring ay nanginginig. Kinailangan ni Juan Sola na huminto para dito dahil partikular niyang ginamit ang anting-anting sa komunikasyon na ito para makipag-ugnayan kay Yao Chi. Inilabas ni Juan Sola ang anting-anting sa komunikasyon at ang kanyang banal na sentido ay dumaan dito. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Juan Solan. Si Yao Chi ay nagpapasa ng mensahe mula kay Luzuo. Sa mga nakalipas na araw, dumami ang bilang ng mga namatay sa Barbarian God Sect at mga alagad ng puwersa ng mga isla sa paligid na nakipag-alyansa sa Barbarian God Sect. Maging ang mga elder at ilang Grand Elders ay pinatay. Sa ngayon, mayroong higit sa 500 pagkamatay sa kabuuan. Ngunit hindi nila mahanap ang mga salarin na responsable sa lahat ng pagkamatay na ito. Maaaring ito ay Dragon Origin Sect o Twin Cities Sect. Marahil, Wango Clan. Ang tatlong puwersang ito ay may sama ng loob sa kanya at sila lang ang maglalakas loob na gumawa ng ganito. Si Juan Solan ay naglabas ng isa pang anting-anting sa komunikasyon at naglabas ng utos sa Nefarious Devil Tribe na makipagtulungan sa Barbarian God Sect upang alamin ang mga tao sa likod ng insidenteng ito. Nang magawa ito, ang bibig ni Juan Solan ay nakakurba sa malamig na pagngisi. Mas mabuting hindi siya ang makakaalam kung sino ang nasa likod nito, kung hindi, ang taong iyon ay mapunta sa parang uyang family. Tuluyang nawala sa mukha ng mundong ito. Ilang sandali, umalis si Juan Solan patungo sa Myriad Gods Manor na matatagpuan sa Fortune City. Sa loob ng ilang araw, ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at iba pa ay hahantong sa kanya at sa lahat ng iba pang kalahok sa Four Mainlands, New Disciples Battle, kaya nagpa siya si Huang Xiaolong na makita si Yao Chi bago siya umalis. Gayunpaman, nang marating ni Juan Solan ang Myriad Gods Manor, si Exi Dong, ang ninuno ng tribo ng Diablo na hindi maganda na sumunod sa kanya sa Fortune City, ay nagpaalam sa kanya na si Yao Chi ay nasa labas mula ng madaling araw. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1229. Ano ang lasa ng panghihinayang? Umalis siya ng madaling araw. Hindi naisip ni Juan Solan nang marinig niya iyon. Alam niyang mahilig mag-shopping si Yao Chi. Kaya, umupo si Juan Solan sa pangunahing bulwagan, humihigop ng tsaa habang hinihintay niya si Yao Chi. Ang tsaang ito ay bihira sa banal na mundo. Tinawag itong Bright Moon Tea at ang mga dahon nito ay maaari lamang itimpla sa espiritual na tubig ng bukal. Ang nakakapreskong lasa ng tsaa ay nananatili sa panlasa ni Juan Solan pagkatapos ng bawat paghigop. Biglang naisip ni Juan Solan ang kanyang mga magulang mula sa kanyang nakaraang buhay. Pareho silang nahilig uminom ng tsaa. Nag-iisip si Juan Solan kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong makabalik sa Earth kung saan siya nanirahan noong nakaraan niyang buhay. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na dalhin sa kanila ang ilan sa ilang libong taong gulang na tsaa na ito upang tikman. Hindi mapigilan ni Juan Solan ang mapangiti habang inilarawan ng gulat ng mga mukha sa kanilang unang paghigop. Lumipas ang 1 oras habang naghihintay si Juan Solan sa main hall. Nang makitang hindi pa bumabalik si Yao Chi, kinuha niya ang kanyang talisman sa komunikasyon. Ngunit nang magpapadala na sana siya ng mensahe kay Yao Chi, isang naguguluhan na Barbarian God Sect na babaeng disipulo ang tumakbo sa bulwagan. Sandali siyang natigilan nang makita si Juan Solan, ngunit sa sumunod na segundo ay tuwang-tuwa siya.
Siya ay sumigaw ng may pag-aalala, "Young Lord, si Sister Yaochi ay nakatagpo ng problema." Sa panahong nanatili si Yaochi sa Barbarian God Sect, naging malapit siya sa ilang pangunahing mga disipulong babae. Sa makatuwid, dinala sila ni Juan Solan sa Fortune City upang samahan si Yaochi. Gayunpaman, ang paglilinang ng mga babaeng pangunahing disipulong ito ng Barbarian God Sect ay hindi mataas at ito ay nasa pagitan ng 7th Order hanggang 8th Order Heavenly God Realm. Problema. Anong nangyari? Nadurog ang puso ni Juan Solan. Ang kanyang divine sense ay kumalat palabas mula sa Myriad Gods Manor sa 4 na direksyon kaagad habang tinanong niya ang babaeng pangunahing disipulo, nasaan siya? Sa Old Star Street. Mabilis niyang sinagot at saka idinagdag nang bumili si Sister Yaochi ng ilang alchemy material mula sa isang tindahan sa Old Star Street. Inakusahan nila siya ng pagnanakaw ng kanilang kaguluhang espiritual na damong sword chi grass. Sumisigaw na haborin ang kanyang mga damit upang masuri. Bago niya matapos siya pangungusap, ang figure ni Juan Solan ay nawala sa pangunahing bulwagan sa isang kisap mata. Tiricit asterisk S. Sa loob ng isang tindahan na tinatawag na Righteous sa Old Star Street, si Yaochi at ang 4 na Barbarian God Sect na babaeng core disciples ay galit na nakatingin sa grupong nasa tapat nila. Isang hindi malinaw na liwanag ang lumiwanag sa mga mata ng may-ari ng tindahan na si Maihay habang pinagmamasdan niya ang galit na ekspresyon ni Yaochi, lalo na nang gumalaw ang kanyang dibdib habang bumibilis ang paghinga nito sa galit. Napag-isipan mo na ba itong mabuti noon? Maghuhubad ka ba at susuriin namin kung ninakaw mo ang mga gamit namin o susundin mo ba akong susundan sa kwarto at ako na mismo ang susuriin? Ngumiti si Maihay ng masama kay Yaochi, huwag kang mag-alala kung matukoy natin iyon. Hindi mo ninakaw ang kaguluhan ng aming shop na espiritual na damong sword chi grass, hahayaan namin umalis ka. Ikaw. Kasuklam-suklam. Pinandilatan ni Yaochi si Maihay, pagsisisihan ninyong lahat ito. Nanghihinayang. Si Maihay ay hindi naniniwala sa babala ni Yaochi. Gusto kong malaman kung ano ang lasa ng pagsisisi, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang lasa nito? Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ako ang pangunahing disipulo ng Ma-Family Island. Mayroon kang 3 minuto upang isaalang-alang. Pagkatapos ng 3 minuto, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang lasa ng panghihinayang. Ma-Family Island. Nagulat si Yaochi. Bagamat hindi magkabalikat ang Ma-Family Island sa Dragon Origin Island o Twin Cities Island, ang isla ay nireranggo sa nangungunang 30 sa 10,000 isla ng Fortune Mainland. Nakita ni Maihay ang pagbabago sa ekspresyon ni Yaochi at naunawaan niyang alam ni Yaochi ang tungkol sa Ma-Family Island. Nagmalaki si Maihay at mas pinilit niya si Yaochi, paano ito? Alam mo na ba kung paano magdesisyon ngayon? Nang ibuka ni Yaochi ang kanyang bibig upang sumagot, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa tindahan, hindi na kailangang isaalang-alang. Nagulat si Maihay at ang kanyang mga kasama ngunit ang grupo ng mga kababaihan ni Yaochi ay tuwang-tuwa nang marinig nila ang boses na ito. Solan. Si Yaochi ay nagulat na tumingin kay Juan Solan na palihim na sumulpot sa tabi niya. Paano ka? Paano ako nagpakita dito? Tinapos ni Juan Solan ang tanong ni Yaochi at kinawiin, hindi ba sinabi ko sa iyo na isama mo sina Xi Zuan, Xi Ying, at iba pa kapag umalis ka sa mansyon? Ngunit hindi ka nakikinig. Sa pagtingin sa galit na mukha ni Juan Solan, hindi nang ahas si Yaochi na magsalita ng kahit ano para pabulaanan siya. Nahihiya niyang niyugyog ang braso nito at mahinang humingi ng paumanhin, pakikinggan kita sa hinaharap. No wonder you sounded so righteous even after stealing Arceus spiritual herb sword G-grass since there's someone backing you, Napangisi si Maihay habang ang kanyang tingin ay bumagsak sa damit ni Juan Solan. Fortune Gate Inner Disciple. Itinuro ni Maihay ang kanyang daliri sa mukha ni Juan Solan, kahit na isa kang Fortune Gate Inner Disciple, ang pakikialam sa negosyo ng Ma-Family Island ay magdudulot lamang ng negatibong kahihinatnan para sa iyo. Kaya, mawala ka na. Si Juan Solan ay nakasuot ng panloob na damit ng disipulo ng Fortune Gate.
Ang isang pagkakakilanlan bilang isang Fortune Gate Inner Disciple ay nagtataglay ng maraming paggalang sa mga mata ng ibang tao, kung saan ang mga taong ito ay maghahangad na purihin sila. Ngunit sa kabilang banda, ang panloob na disipulo ng Fortune Gate ay walang gaanong kahalagahan sa mga mata ni Mayihay. Ang kawalang galang ni Mayihay sa isang Fortune Gate na panloob na disipulo ay nagmula sa katotohanan na ang isa sa mga ninuno ng ma-family ay isang Fortune Gate Grand Elder. Hindi lang iyon, may ilang Fortune Gate Elders na mula sa ma-family. At muli, siya lamang ay higit pa sa sapat upang makitungo sa isang panloob na alagad. Marami siyang kilala sa mga mahuhusay na disipulo ng Fortune Gate, kabilang ang mga pangunahing disipulo. Si Mayihay mismo ay isang mid-5th Order Ancient God Realm Master. Maliga. Isang malademonyong ngiti ang kumalat sa mukha ni Juan Solan. Sa sumunod na segundo, kumislap ang isang bahid ng liwanag at nakita ng iba si Mayihay na humihiyaw sa sakit habang ang isang braso nito ay pinutol ni Juan Solan. Walang tigil na bumulwak ang dugo mula sa naputol niyang balikat. Sa sandaling marinig ni Juan Solan si Mayihay na inakusahan si Yao Chi ng pagnanakaw at hiniling sa kanya na maghubad, siya ay isang patay na tao sa isip ni Juan Solan. Sabihin mo sa akin, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Walang emosyon ang mga mata ni Juan Solan. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa pangyayaring ito, at sigurado siyang may itinuro si Mayihay. Ikaw. Nawala ang kaunting gulat sa mga mata ni Mayihay, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinuan at tinitigan ng masama si Juan Solan na may bahid ng dugo, "How dare you?" Ngunit hindi natapos ni Mayihay ang nais niyang sabihin nang sumikat ang isa pang guhit ng espadachi. Ang sigaw ni Mayihay ay yumanig sa tindahan habang pinutol ni Juan Solan ang kanyang kabilang braso. "Magsalita ka." Naging mas malamig ang tingin ni Juan Solan. Hindi siya nagabala na saliksikin ang kaluluwa ni Mayihay dahil gusto ni Juan Solan na ilabas ang galit na namumuo sa kanyang puso. Tinayaw Chi at Lilo ay parehong reverse scale ni Juan Solan at ang mga nangahas na hawakan ng kanyang reverse scale ay dapat ihanda ang kanilang mga sarili para maranasan ang kanyang galit. Kapansin-pansing naramdaman ng mga gwardya ng tindahan ang layunin ng pagpatay kay Juan Solan, ngunit hindi sila nangahas na kumilos. Nasaksihan lang nila na madaling pinutol ni Juan Solan ang mga braso ni Mayihay. F*** ang iyong ina. Tiniis ni Mayihay ang tumitibok na sakit na dumadaloy sa kanyang katawan at nanumpa ng malakas, "Lilipulin ko ang buong pamilya mo." Umisi si Juan Solan at sa isang flash ng sword chi, naputol ang mga binti ni Mayihay mula sa kanyang hita. Pumikit si Yao Chi at tumalikod. Pinibigyan kita ng huling pagkakataon. Itinutok ni Juan Solan ang dulo ng kanyang espada kay Mayihay. I will tell you. So may nagbigay sa akin 10 billion to do this. Sumigaw si Mayihay, ang taong iyon ay ganap na natatakpan ng itim, hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Ang 10 bilyon ay hindi maliit na halaga para kay Mayihay, hindi pa banggitin ang kanyang target ay isang mahina lamang na Heavenly God Realm. Ang taong iyon ay nagsabi rin sa kanya na si Yao Chi ay walang suporta, sa makatuwid, si Mayihay ay sumang-ayon ng hindi nag-iisip. Naisip ni Mayihay na ang isang Heavenly God Realm Cultivator ay walang iba kundi isang mahinang suporta kung sakaling mayroon sila nito. Kaya naman, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahang maayos na makumplito ang gawaing ito. Hindi niya kailanman naisip na napakalakas ng Fortune Gate na panloob na disipulo na madaling maputol ang kanyang mga paa. Anong nangyayari dito? Sigaw ng group leader ng Fortune Gate Law Enforcement Patrol Disciples nang dumating ang kanyang grupo sa pinangyarihan. Si Hope ay bumangon sa mukha ni Mayihay nang makita niya ang pinuno ng patrol group at sumigaw siya ng, "Kapatid na Pongrong, iligtas mo ako." Ang pares ng mapangalunya na mag-asawang ito ay walang pakundangan na sumugod sa aking tindahan sa sikat ng araw at sinubukang nakawin ang mga halamang gamot ng aking tindahan. Tila putulin mo pa ang mga braso at binti ko. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1230. Sino ang Big Scoundrel?
Ang pinuno ng pangkat ng patrol ng pagpapatupad ng batas na si Pong Rong ay namangha nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Ma Yihai, lalo na dahil alam niya ang pagkakakilanlan at katayuan ni Ma Yihai. Tinundan ng tingin ni Pong Rong ang makamandag na tingin ni Ma Yihai kay Juan Solan. Dahil nakatayo si Pong Rong sa likod ni Juan Solan, hindi niya makita ang kanyang mukha, ngunit naramdaman niya na parang pamilyar ang likod ni Juan Solan. Sa sandaling iyon, tumingin si Juan Solan sa kanyang balikat kay Pong Rong. Sa wakas ay nakitang mabuti ni Pong Rong ang mukha ni Juan Solan. Isang kulog ang yumanig sa isip ni Pong Rong. Juan Solan. Maaaring hindi nakilala ni Ma Yihai si Juan Solan. Ngunit imposibleng hindi siya makilala ni Pong Rong dahil si Pong Rong ay isang pangunahing disipulo ng Fortune Gate pati na rin ang pinuno ng isang pangkat na nagpapatupad ng batas. Noong huling All Islands Great War, ang kanyang patrol team ay nakaduty sa paligid ng square. Nakita niya nang malapitan ang bawat entablado ni Juan Solan. Juan Solan. Nauutol na sabi ni Pong Rong. Si Ma Yihai at ang mga gwardya ng tindahan ay natulala sandali matapos marinig ang pangalan ni Juan Solan mula sa bibig ni Pong Rong. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat nang mapatingin sila sa kanya. Juan Solan. Si Ma Yihai ay natulala sa hindi makapaniwala habang ang gulat ay bumabalot sa kanyang puso. Siya si Juan Solan. Paano naging posible? Ang panloob na disipulong ito ng Fortune Gate ay si Juan Solan. Ang walang pakialam na tingin ni Juan Solan ay dumaan sa mukha ni Pong Rong, ngunit pagkatapos ay hindi niya ito pinansin at ibinalik ang kanyang atensyon kay Ma Yihai. May pangamba sa mga mata ni Ma Yihai. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang puwersa mula sa kamay ni Juan Solan ang humila kay Ma Yihai sa kanyang harapan. Noon ay biglang naramdaman ni Ma Yihai na may sumilip sa kanyang mga alaala. Sa makapangyarihang puwersa ng kaluluwa ni Juan Solan, hindi nagtagal ay natapos niya ang pag-iwas sa mga alaala ni Ma Yihai. Napakunot ang noo ni Juan Solan nang malaman niyang nagsasabi ng totoo si Ma Yihai. Tunay na hindi alam ni Ma Yihai ang pagkakakilanlan ng taong humiling sa kanya na manggulo para kay Yao Chi, dahil itinago niya ang kanyang sarili nang magkita sila. Si Juan Solan kasunod ay naglaslas gamit ang kanyang mulberry sword na hinati si Ma Yihai sa dalawa. Sa harap mismo ng Fortune Gate Law Enforcement Patrol Team. Nang makitang si Ma Yihai ay namatay ng labis, naiwan ang Fortune Gate na nagpapatupad ng batas na patrol team. Hindi rin maganda ang hitsura ni Pong Rong. Si Ma Yihai ay isang pangunahing disipulo ng Ma Family Island, ngunit ngayon siya ay pinatay sa harap mismo ni Pong Rong. Kung ang bagay na ito ay kakalat, hindi siya patatawarin ng Fortune Gate Elders ng Ma Family sa anumang halaga. Tumalikod lang si Juan Solan at sinabi kay Yao Chi, "Let's go." Umalis siya kasama si Yao Chi at ang apat na barbarian god sect na babaeng core disciples na parang walang nangyari. Nagalinlangan si Pong Rong. Tigilan mo si Juan Solan sa pag-alis. Ngunit nanginginig ang kanyang mga paa nang maisip ang pag-alalay ni Juan Solan, ninuno ng Golden Brow at ninuno ng Blood Knife. Sa huli, napapanood lang ni Pong Rong si Juan Solan na umalis. Natural na hindi rin ahas ang iba sa pangkat ng nagpapatupad ng batas na patrolya na pigilan si Juan Solan dahil pinabayaan siya ni Pong Rong na umalis. Pumalik sa Myriad Gods Manor, si Juan Solan ay nasa masamang kalagayan. Kahit sinong lalaki ay magagalit matapos malaman na ang kanyang babae ay halos haborin sa mga lansangan. Higit sa isang beses nagkaroon ng malamig na kislap sa mga mata ni Juan Solan. Ang mga disipolo, elder, at maging ang mga grand elder ng mga puwersa ng isla na nakipag-alyansa sa barbarian god sect ay magkasunod na pinatay, at ngayon, may tumutok kay Yao Chi. Natitiyak ni Juan Solan na ang dalawang bagay na ito ay konektado. Sekta ng pinagmulan ng dragon. Twin City Sect. Wango Clan, siguro. O ibang puwersa. Kung ito ay ilang iba pang puwersa, marahil ay nilalayo nilang gawin siyang kaina-hinala sa Dragon Origin Sect, Twin Cities Sect, at Wango Clan para palakihin ang hidwaan sa pagitan niya at nila. Habang pinapanood ang mabigat na ekspresyon at katahimikan ni Juan Solan, parang bata si Yao Chi na nakagawa ng mali.
Nanatili siyang tahimik at walang lakas ng loob na gumawa ng anumang ingay. Inakala ni Yao Qi na ligtas ang Fortune City. Kaya naman dinala lang niya ang mga babaeng pangunahing disipulo ng Barbarian God Sect at iniwan si Exi Zuan at iba pang mga eksperto sa Nefarious Devil Tribe para bantayan ang manor. Ipinanganak ang mga mapang-akit na Diablo tulad nina Exi Zuan at Exi Ying na may matangkad at matipunong pangangatawan, kaya't sila ay masyadong kapansin-pansin kaya hindi ito maginhawa para kay Yao Qi na dalhin sila kahit saan siya magpunta. Tinong nag-aakalang may mangyayaring ganito. Galit pa rin si Juan Solan ngunit nang makita niya ang pagyuko at pag-iingat ni Yao Qi, nawala ang kalahati ng kanyang galit. Sa loob ng ilang araw, pupunta ako sa 10,000 Elephant Mountain kasama ang mga masters para sa New Disciples Battle ng Four Mainlands. Sa mga susunod na buwan, hindi na ako mag-aalala kung mananatili ka sa loob ng manor. Nagpatuloy si Juan Solan bilang isang paraan ng pagpapaliwanag, maaaring nasa likod ng insidente ngayon ang Dragon Origin Sect o Twin City Sect. Tumango si Yao Qi, sige. Inalo siya ni Juan Solan, pagkabalik ko mula sa Four Mainlands, New Disciples Battle, sasamahan kita ng isang buwan. Umangat ang ulo ni Yao Qi ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo nataranta. Isang malakas na tawa ang kanyang pinakawalan pagkatapos makumpirma na hindi nagalit si Huang Xiaolong, pangako iyan at mas mabuting walang pagsisihan sa huli. Tumawa si Juan Solan, kung sino man ang sumisira sa pangakong ito ay isang malaking hamak. Nagpout si Yao Qi. Isang malaking dummy. Pinago ni Juan Solan, ngunit ang mga labi ni Yao Qi ay nakapout ng mas mataas. Isang malaking lecher. Sa pagtingin sa cherry lips ni Yao Qi na nakapout ng napakataas, nakita niya ang mga ito na nakakaakit lalo na at hindi niya mapigilan ang sarili na lumapit sa kanya. Kasunod nito, umalangaw sa pangunahing bulwagan ng mga ungol ng mga protesta. Si Juan Solan ay nanatili sa Myriad Gods Manor sa loob ng 3 araw, ngunit sa ika-4 na araw ay pinabalik siya sa Fortune Divine Kingdom ng kanyang dalawang masters. Umanda ka. Bukas ay pupunta tayo sa 10,000 Elephant Mountain. Sinabi ni Blood Knife kay Juan Solan. Kinilala ni Juan Solan sa pamamagitan ng pagsagot ng oo. Alam na namin ang tungkol sa insidente mula sa ilang araw na nakalipas sa tindahan ng ma-family. Isang gintong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Golden Brow Ancestor habang sinasabi niya iyon, huwag kang mag-alala, kami na ang bahala. Bagamat ang pangunahing target ng pangyayaring ito ay si Juan Solan, siya ay kanilang personal na alagad, at anumang aksyon laban sa kanya ay katumbas din ng pang-aasar sa kanilang dalawa. Aasikasuhin natin si Li Chaosheng na alagaan ang maliit na manika na si Yao Qi, dahil siya ang magiging asawa ng ating disipulo. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Gawin ang iyong makakaya sa Four Mainlands, New Disciples Battle. Dagdag ni Blood Knife Ancestor. Halata sa kanyang mukha ang kagalakan ni Juan Solan. Si Li Chaosheng ay isa sa mga mas makapangyarihan at maimpluwensyang Fortune Gate Grand Elders. Kung handa si Li Chaosheng na alagaan si Yao Qi paminsan-minsan, siguradong ligtas siya. Nagpapasalamat ako sa dalawang master. Pasasalamat na sabi ni Juan Solan. Kumusta si Yao Qi? Ang talento ng manika. Biglang tanong ni Golden Brow Ancestor. Hindi inaasahan ni Juan Solan na itatanong ito ni Golden Brow Ancestor. Sa kabila ng hindi alam ang intensyon ng Golden Brow Ancestor, tapat niyang sinagot, si Yao Qi ang may pinakamataas na king rank na Profound Spirit Godhead at mayroon siyang natatanging Ice Jade Physique na nirerango sa nangungunang 1,000. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nagpalitan ng tingin at nakita ng bawat isa ang kanilang sariling pagtataka na sumasalamin sa mukha ng isa. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang talento ni Yao Qi ay napakataas. Ang antas ng talentong ito ay taglay lamang ng iilan sa loob ng ilang daang libong mga disipulo ng Fortune Gate. Paano ito? Pagkatapos ng Four Mainlands New Disciples Battle, aayusin ko na tanggapin ni Li Chaosheng si Yao Qi bilang kanyang personal na disipulo. Ano sa palagay mo? Seryosong nagsalita si Golden Brow Ancestor.
Mayroong ilang mga paraan upang tanggapin ng Fortune Gate ang mga bagong disipulo, ang isa ay sa pamamagitan ng All Islands Great War. Ang isa pang paraan ay ang isang elder o grand elder na tumanggap ng mga personal na disipulo sa kanilang sariling kagustuhan. Gayunpaman, ang talento ng disipulo ay dapat matugunan ang mga kinakailangan ng Fortune Gate. Ang talento ni Yao Chi ay sapat na natugunan ang mga kinakailangan ng Fortune Gate upang maging personal na disipulo ng Grand Elder. Tunay na masaya si Juan Solan nang marinig na isa sa hayos ni Master Golden Brow Ancestor si Li Chaosheng na tanggapin si Yao Chi bilang kanyang personal na disipulo. Paanong hindi siya sumasang-ayon sa ganoong magandang bagay? Alam niyang lampas na sa buwan si Yao Chi kapag narinig niya ang balitang ito. Bukod dito, pagkatapos maging personal na disipulo ni Li Chaosheng si Yao Chi, kailangang mag-isip ng 2 beses ang Dragon Origin Sect at Twin Cities Sect kung gusto nilang gumawa ng hakbang laban kay Yao Chi. Maya-maya, si Juan Solan ay nagniningning habang siya ay naglalakad palabas ng kanyang Master's Cultivation Palace bumalik sa Cosmos Palace, hindi na makapaghintay si Juan Solan na ipadala ang balita kay Yao Chi sa pamamagitan ng kanilang communication talisman. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.